Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1571-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maingat na sinabi ni Dax nang malakas ang mga krimen ni Aislo, ngunit lihim siyang namangha sa kanyang puso. Isang buwan na ang nakalipas, ipinadala siya ni Mateo sa Warmstone Capital City para imbestigahan niya si Aislo. Ibinigay din ni Mateo ang direksyon ng imbestigasyon. Walang nangyari noong hindi siya nag-iimbestiga, pero sa sandaling nagkaroon ng imbestigasyon, marami siyang nakitang problema. Hindi nagulat si Dax dahil nakakahanap siya ng mga problema, ngunit humanga siya sa pagiging maingat ni Mateo sa paggawa ng mga bagay-bagay. Walang nangyari kapag hindi siya kumikilos, sa sandaling kumilos siya, hindi niya binibigyan ng kahit anong kalayaan ang kanyang kalaban. Ang bagong hirang na elder na ito ay may maturity at determination na hindi naaayon sa kanyang edad. Kung minamaliit siya dahil sa edad niya, malaking kawalan ang mararanasan nila. Labis na nagulat si Dax sa kanyang puso, sadyang kakaiba pala ang Elder Croswell na ito. Si Marshall daw at alchemy daw, ang kanyang lakas ay napakalakas, at mayroon din siyang mahinahong ugali. Wala talagang dapat pagsamantalahan. Para makuha niya ang pagkilala ng Peel Tower at maging isang elder, hindi iyon aksidente. Sa ngayon, ang alitan sa pagitan ng head elder at second elder ng dalawang kampo ay tumitindi sa bawat araw. Marahil ang paglitaw ng bagong elder na ito ay maaaring maging isang pabago bago sa alitan sa pagitan ng dalawa. Aislo, ano pa ang masasabi mo? Malamig na sabi ni Dax. Ako. Nababaliw na si Aislo. Alam niyang tapos na siya. Malamig na sabi ni Mateo, mukhang walang anumang pagtutol si City Lord Chin. Protector Lin, pilayin mo muna ang kanyang cultivation at ikulong siya sa loob ng piitan ng City Lord Manor. Pumili ka ng petsa para samahan siya papunta sa imperial na lungsod para maghintay ng parusa. Si Russell ay nawalan din ng cultivation at itinapon sa piitan. Si Jacob ay kasabwat sa mga krimen ng isang tirano. Maaaring makaligtas sa parusang kamatayan, ngunit mahirap makatakas sa parusa. Dapat siyang tanggalan ng posisyon bilang pinuno ng akademya at si Thundercry ang papalit sa pwesto. Para kay Zhao Yun. Patayin mo agad siya agad. Habang kinakausap ang nasa likod, unti-unting lumalakas ang intensyong pumatay ni Mateo. Tahimik ang lahat sa kalye na parang mga sikada sa taglamig, gulat na gulat sa kahangahangang momentum ni Mateo. Alam nilang lahat na ang pamilyang Qin na namuno sa Warmstone Capital City ng mahigit 100,000 taon ay gumuho ng ganito kailas. Ang malaking pagbaligtad na ito ngayon ay talagang nakakapanabak. Swoosh! Sa oras na ito, mabilis na gumalaw ang figure ni Zhao Yun, mabilis na lumipad palayo sa abot tanaw. Malamig na tumawa si Dax at casual na itinuro ang isang daliri. Boom! Hindi pa nakakalayo ang lilipad ni Zhao Yun at nalipol na siya hanggang sa wala nang natira kahit isang labi. Gamit ang lakas ni Zhao Yun, paano siya makakatakas mula sa kamay ni Dax? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Yakov. Kung tungkol naman kina Aislo at Russell, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Ngunit, hindi sila nang ahas na lumaban kahit kaunti. Masyadong malakas si Dax. Kahit si Aislo ay talagang kulang sa paningin ni Dax. Sok. Hindi ko talaga inaasahan na ganito na lang kabilis bumagsak ang City Lord at ang Qin family. Tama iyan para sa kanila. Sa loob ng ilang taon, ang pamilya Qin ay umakto na parang isang malupit na pinuno sa Warmstone Capital City, sawa na sila. Napakagaling talaga ni Mateo. Sa loob lamang ng 20 taon, siya ay talagang nagbago at naging isang elder ng Peel Tower. Ang pagbabago lang ang permanente, umiikot ang gulong ng kapalaran, hindi pa tapos ang 30 taon. Gantihan ni Aislo ang kabaitan noon ng kawalan ng utang na loob. Malamang hindi niya inakala na mayroon pa ring ganitong araw, hindi ba? Sa gitna ng sunod-sunod na hiyawan, sa wakas ay natapos ang digmaang ito na tumagal ng 20 taon. Sa wakas, natapos ito sa pagdurog ni Mateo, na nagpamangha sa lahat. Hindi inakala ng lahat na ang pagbabalik ni Mateo ay talagang napaka-dominant. Sa loob ng City Lord Manor, nagpatira pa si Thundercry sa lupa.
Dali-dali siyang tinulungan ni Mateo na makatayo at nakangiting sinabi, hindi kailangang maging masyadong magalang si Teacher Thundercry. Siya na nagtuturo sa akin ng isang araw ay ang aking ama habang buhay. Ang Wormstone Academy na ito ay ipagkakatiwala sa iyo sa hinaharap. Pinagpawisan ng husto si Thundercry at sinabing, "Yeah. Elder Crosswell. Guru Thundercry, hindi mo kailangang maging awkward. Tawagin mo na lang akong Mateo, ayos na," nakangiting sabi ni Mateo. Tumango si Thundercry at sinabing, "Elder Crosswell, hindi kayang pasanin ng Thundercry na ito ang ganito kabigat na responsibilidad." Malinaw na matagal nang wala ang relasyong guro-estudyante sa pagitan ni Thundercry at Mateo. Kahit ang Panginoon ng lungsod ay basta na lamang natamba, natural lamang na alam na ni Thundercry ang pagkakaiba sa pagitan nila ni Mateo. Paano niya nagawang tawagin ng direkta ang pangalan ni Mateo? Bukod pa rito, nakatayo si Dax sa tabi ni Mateo. Iyon ay isang ikatlong patong na pag-iral ng banal na Panginoon sa langit. Ngumiti si Mateo at hindi na rin pinilit pa, at sinabing, ang karakter ni Teacher Thundercry ay matuwid at prangka, mapagbigay at makatarungan, ang pinakamahusay na pagpipilian para sa pinuno ng akademya. Huwag mo nang tanggihan pa. Alam ko ang iyong ikinababahala. Inumin mo ang gamot na ito. Hindi magtatagal, natural na lilito ang isang karagdagang half-step Divine Lord powerhouse sa Wormstone Academy. Nanginig ang buong katawan ni Thundercry, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang tingin. Kalahating habang na banal na Panginoon. Ilang powerhouse ng Origin Deity Realm ang gustong makarating sa realm na ito. Pero napakahirap nito. Kahit kasing laki ng Wormstone Capital City, mayroon lamang 4 na half-step Divine Lord powerhouses noon. Pero ngayon, ipinangako sa kanya ni Mateo ang kaharian ng half-step Divine Lord. Wala nang hihigit pa sa pagkabigla sa puso ni Thundercry. Umabot na ba sa ganito kalaking antas ang lakas ng alchemy daw ni Mateo? Hindi nakakapagtaka na kaya niyang maging elder ng Peel Tower. Kahit ang mga 4-star alchemy god ay hindi rin nang ahas na mangako ng half-step Divine Lord, hindi ba? Ito. Kung gayon, tatanggap ng may paggalang ang Thundercry na ito kaysa tumanggi ng may paggalang. Yumuko at nagbigay-pugay si Thundercry habang sinasabi niya ito. Sa sandaling iyon, humiling si Shang-Chi ng isang pagkakataon para makipagkita. Pagpasok niya, yumuko siya ng malalim kay Mateo at sinabing, "Elder Crosswell, ako. Gusto mo bang magmakaawa para sa pamilya Chin?" Tanong ni Mateo nang may nagliliyab na mga mata. Sa harap ng matalim na titig ni Mateo, para bang dinurog na bundok si Sean, dahilan para lalo siyang mabigla. Napakabilis na ng kanyang cultivation. Sa loob ng halos 20 taon, narating na niya ang middle stage heaven glimpse. Pero nalampasan ni Mateo ang isang malaking kaharian sa loob ng 20 taon. Bukod pa rito, ang balitang hinahamon ni Mateo ang 3 dakilang half-step Divine Lord ng mag-isa ay hindi pa itinuturing na sekreto sa Wormstone Capital City. Alam niyang lalala ang agwat sa pagitan nila ni Mateo, pero hindi niya inaasahan na ganito pala kalaki ang agwat na iyon. Henyo. Pakiramdam ni Sean, ang paggamit ng terminong ito upang ilarawan ang kanyang sarili ay isang insulto lamang sa salitang ito. Gayunpaman, nagngingit-ngit pa rin siya at sinabing, "Elder Crosswell, pakitaas po ang kamay ninyo bilang tanda ng awa." Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, "Sa pagkakaalam ko, mukhang hindi maganda ang pakikitungo sa inyo ng pamilya Chin, di ba?" Sabi ng pamilya Chin, "Kahit ano paman, miyembro ako ng pamilya Chin. Kung wala ang pamilya Chin, wala sana ang pamilya Chin ngayon." Malamig na sabi ni Mateo, "Kung tatanggi ako." Ang tingin ni Sean ay nagpakita ng bahid ng kabangisan habang sinasabi niya, "Kung makakapag-iwan si Sean ng isang kawawang katawan, tiyak na papatayin ko si Elder Crosswell sa buhay na ito." Kawalang galang. Nagdilim ang tingin ni Dax, isang nakakatakot na aura ang pinakawalan. Nanginig ang buong katawan ni Sean, agad na parang babagsak ang langit. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay kay Dax, at nawala ang aura ni Dax. Umatras si Sean ng ilang sunod-sunod na hakbang at bumagsak sa lupa, hingal na hingal. Ang aura ng isang Divine Lord Realm Powerhouse ay masyadong nakakatakot. Pero humagalpak ng tawa si Mateo at sinabing, "Sean, kahit ipinanganak ka sa pamilya Chin, iba ka sa mga tao ng pamilya Chin. Dahil sa mukha mo, palalayain ko ang pamilya Chin."
Nanliit ang mga mata ni Sean, nagpapakita ng hindi makapaniwalang tingin. Hindi siya kailanman nagkimkim ng anumang pag-asa na darating. Sa paningin ng kasalukuyang si Mateo, isa lamang siyang maliit na karakter. Paano kaya mababago ni Mateo ang kanyang puot sa pamilya Chin dahil sa kanya? Pero dahil hindi siya makakarating, hindi niya kayang lampasan ang balakid na ito sa puso niya. Hindi niya inaasahan na pumayag talaga si Mateo. Gayunpaman, biglang sumama ang mukha ni Mateo at sinabing, si Theodore Chin, pati na rin ang ilang matatanda ng pamilya Chin na lubog sa mga krimen, ay dapat patayin. Huminga ng malalim si Sean Chin, yumuko kay Mateo, at sinabing, nagpapasalamat si Sean kay Elder Croswell. 1572. Si Alger Graham, na dating ipinagmamalaki ang tagumpay na nakamit niya noon, ay tila naging maingat na ngayon sa harap ni Jingyi. Natakot siya. Natatakot siya na baka magkwente si Elder Croswell pagkatapos ng anihan sa Taglagas at gawing mahirap ang mga bagay para sa pamilya Graham. Sa kasalukuyang kalagayan ni Mateo, ang pagnanais na lipulin ang pamilyang Graham ay kasing dali lang ng pagtalikod sa isang kamay. Hindi ba nila nakita na ang makapangyarihang pamilya Chin ay naging alikabok sa isang pitik lang ng daliri? Kahit ang pangalawang patong ng langit na Divine Lord na walang kaalam-alam ay naging paylay na rin. Malamang, hindi na may iligtas ang buhay niya. Iyan ay isang pangalawang patong na banal na Panginoon ng langit. Natatakot ang pamilyang Graham na masaktan ang pamilyang Chin noon kaya't naghagis sila ng bato sa balon, na direktang natanggal ang pangalan ni Jingyi sa talaan ng pamilyang Graham. Dahil dito, lalong hindi mapakali si Alger. Kahit kaunti lang ang komunikasyon niya kay Mateo, malinaw na hindi ito naging kaaya-aya. Hindi niya inakala na ang maliit na mataba na ito sa harap niya ay darating ang araw na siya ay matutamba. Noon, nawasak ang banal na dagat ni Jingyi. Minsan na niya itong siniyasat, at wala ng posibilidad na mabawi pa ito. Sino ang makakahula na mahimalang binuhay muli ni Elder Croswell si Jingyi? Hindi nakakapagtaka na si Elder Croswell ay naging elder din ng Piltower, ang ibig sabihin nito ay sadyang kamangha-mangha. Naku, Little Yi. Tuwang-tuwa si Big Brother nang marinig na bumalik ka na at nagmadaling pumunta galing sa Brilliant Peace City, sabi ni Alger na puno ng ngiti. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Little Fatty at walang balak na makipag-usap. Medyo nailang si Alger, pero sa pagkakataong ito, wala naman siyang nararamdamang anumang pagkadismaya. Alam niya ang relasyon ni Mateo kay Jingyi. Ang buhay at kamatayan ng pamilya Graham ay nakasalalay kay Jingyi. Hanggat handa siyang magsabi, maituturing na ligtas ang pamilya Graham. Sa katunayan, kung papayag si Jingyi, maaaring pumailang lang pa sa langit ang pamilya Graham sa isang iglap, at maging pinuno ng Warmstone Capital City. Ang saligan lang ng lahat ng ito ay para maayos ang relasyon nila ni Jingyi. Iyan. Isa pa, naipasok na muli ng ninuno si Little Yi, ikaw, sa rehistro ng angkan, patuloy ni Alger sa pagsasalita. Pero ang isinagot niya ay katahimikan pa rin. Kabog ng dibdib si Alger dahil sa pagkabalisa at takot. Pakiramdam niya ay hindi na ganoon ka-innocent at kapurong-purong mataba ang maliit na mataba sa harap niya. Oh, Little Yi, alam kong kinasusuklaman mo ang third tiyo sa puso mo, kinasusuklaman mo ang pamilya Graham, pero sa ganoong sitwasyon noon, napilitan din ang pamilya Graham ng mga pangyayari. Tinakpin ng pamilya Chin ang kalangitan gamit isang kamay, ang ating. Ang ating pamilya Graham ay hindi kayang manakit. Alam mo rin na si Aislo ay miyembro ng pamilya Chin. Paano? Paano tayo maglalakas loob na lumaban? Oh, Little Yi, alam ng third tiyo na hindi ka masaya sa puso mo. Kung hindi mo mailabas ang galit mo, patayin mo na lang ang third tiyo. Hanggat mapapatawad mo ang pamilya Graham, magagawa mo ang lahat. Habang nakikipag-usap sa likuran, si Alger ay napaiyak habang nagsasalita. Isang anyo ng buong kabayanihang pagsasakripisyo ng kanyang buhay para sa isang layunin. Ngunit sa oras na ito, dahan-daang iminulat ni Jingyi ang dalawang mata, ang kanyang mga titig ay napakalamig sa sukdulan. Sa tingin mo ba? Hindi ako mangangahas na patayin ka. Para bang nahulog sa isang silong ng yelo ang buong katawan ni Alger, binalot ng balahibo dahil sa nagyayelong titig ni Jingyi. Sumanghel si Jingyi ng malamig at sinabing, Alger, tumigil ka na sa pagpapanggap sa harap ko. Sa tingin mo ba ako pa rin ang hanggal na walang alam sa mga gawin ng mundo noon?
Alisin mo na yan. Kung lalo mo pa talaga akong kinasusuklaman, bubunutin ko ang pamilya Graham mula sa ugat. Nanginig ang buong katawan ni Aljur, na bigla sa malamig at pamatay na balak ni Jingyi. Sa wakas ay napagtanto niya na ang Jingyi na ito sa harap ng kanyang mga mata ay hindi na ganoon ka-inosente at purong maliit na mataba. Papatay talaga siya ng tao. Para na ring ulap at ambon na paminsan-minsang lumilipes para sa kanya ang pamilyang Graham. Tahimik si Aljur na parang mga cicada sa taglamig at hindi na talaga ng ahas na gumawa ng kahit ang ingay muli. Isang marangal na makapangyarihang origin deity realm ang hindi man lang ng ahas na huminga ng malakas sa harap ng isang half-step origin deity. Lumayas ka. Malamig na sabi ni Little Fatty, tinakot si Aljur hanggang sa lumiit ang leeg nito. Paano pa siya makakapaglakas loob na manatili, tumatakbo palayo na parang usok. Pagkaalis ni Aljur, pumasok si Mateo mula sa labas. Pagkatapos lamang makita si Mateo ay bahagyang gumaan ang ekspresyon ng mukha ni Jingyi. Alam ni Mateo na hinahanap ni Aljur si Little Fatty dati, pero hindi siya nagsalita, at sinabing, halika, dadalhin kita sa isang lugar. Natigilan si Little Fatty at nagtanong, saan pupunta? Ngumiti si Mateo at sinabing, malalaman mo rin pagkatapos mong umalis. Ang marahas at magulong daloy ng espasyo ay patuloy na gumagapang sa walang katapusang espasyong ito. Dito, imposibleng mabuhay ang kahit anong nabubuhay na bagay. Ngunit sa oras na ito, isang daloy ng umaagos na liwanag ang dumaan sa mga patong ng kaguluhan, binasag ang yelo at sumusulong. Sa loob ng Purple Extreme Hall, sina Serena, Winoma, at Jingyi, tatlong tao, ay labis na nagulat. Master Crosswell, ito. Ang bulwagang ito ay talagang kahanga-hanga, para talagang makadaan sa isang bagyong pangkalawakan. Maaari bang? Ito ay isang mystical na kayamanan ng Diyos ng Kalangitan. Manghang-mangha si Serena. Mystical na kayamanan ng Diyos sa langit. Hindi, ito ay isang mistikong kayamanan ng tunay na Diyos. Isang mistikong kayamanan ng tugatog na Diyos. Nakangiting sabi ni Mateo. Nanlaki ang mga bibig ng tatlong tao at hindi nila ito maisara ng matagal. Mystical na kayamanan ng tunay na Diyos, anong klaseng konsepto iyon? Maayos pa rin sina Little Fatty at Winoma, ngunit ang pag-unawa ni Serena ay hindi maihahambing sa kanilang dalawa. Mystical na kayamanan ng tunay na Diyos, isa talaga yung pag-iral na nagpabaliw sa buong Heavenly Eagle Imperial City. Kapag nakilala na ito ng mundo sa labas, maraming celestial deities, maging ang mga tunay na God powerhouses ang gagawa ng hakbang para agawin ito. Sa wakas ay naunawaan na ni Serena kung bakit kalmado si Mateo kapag kaharap ang mga makapangyarihang Divine Lord. Sa Purple Extreme Hall na ito, hindi niya kinatatakutan ang mga powerhouse ng Divine Lord. Ito ang pinakamagaling niyang trump card. Gayunpaman, labis din ang tuwa ni Serena sa kanyang puso. Ang pagdadala sa kanya ni Mateo dito ay nangangahulugan na tinatrato na niya ito na parang isa sa kanyang mga kamag-anak. Si Serena ay talagang fangirl ni Mateo ngayon at tiyak na hindi niya ito pagtataksilan. Sa halip, ipinagmamalaki niya ito. Gayunpaman. Para saan mo kami dinala sa isang maliit na mundo? Maaari kayang may nabuong mahalagang kayamanan sa lugar na ito. Ang maliit na mundong ito ay nakatago, paano mo ito natuklasan? Nagtatakang tanong ni Serena. Sa tabi niya, nakaramdam din ng pagkalito si Winoma. Ngunit di nagtagal, unti-unting lumiwanag ang kanyang mga mata. At saka, ang Zora na hindi kalayuan, ay labis na nababagabag sa kanyang puso. Mahigit 100,000 taon na ang lumipas, sa wakas ay nakabalik na siya sa kanyang bayan. Sumulyap si Mateo kay Winoma at nakangiting sinabi, Winoma, may nahulaan ka na ba? Si Winoma mismo ay hindi rin lubos na naniwala, ngunit sinabi pa rin niya, maaari. Maaari mo ba talagang? Sa sandaling iyon, ang Purple Extreme Hall ay diretsyong lumabas mula sa magulong daloy ng espasyo, dumaan sa World Locking Gate. Isinama ni Mateo ang lahat at lumipat, at nakarating sa ibabaw ng dagat. Nakangiting sabi ni Mateo sa tatlong tao, maligayang pagdating sa aking bayan, ang Immortal Grove World. Nanlaki ang mga mata ni Serena at hindi makapaniwalang sinabi, why sinasabi mo bang galing ka sa maliit na mundong ito? Imposible. Talagang imposible. Ngumiti si Mateo at sinabing, sa totoo lang, galing ako rito. Si Winoma ang maaaring magpatotoo tungkol dito.
Ang pagkamangha ni Winoma ay hindi nabawasan kahit kaunti kumpara kay Serena. Kahit may mga hula siya dati, hindi pa rin siya makapaniwala nang matanggap niya ang kumpirmasyon ni Mateo. Huminga ng malalim si Winoma at sinabing, hindi nakakapagtaka na malubha ang iyong pinsala noon. Lumalabas na. Dumaan ka sa magulong daloy ng espasyo. Pero, paano ito nangyari? Kakapasok mo lang sa Grotto Profound di Ethereal noon. Nagulat na naman si Serena, nakanganga ng husto ang bibig, puno ng pagkamangha. Unang yugto ng grotto malalim na dumadaan sa magulong agos ng espasyo. Ito ba ay isang kwento ng pantasya tungkol sa gabing Arabian? At saka, paano naging ganito kalaki ang isang martial artist na nagmula sa isang maliit na mundo? Ang mga tinatawag na henyo sa maliliit na mundo ay hindi pa nga basura kapag inilagay sa Heavenspan World. Hindi kailanman pinangarap ni Serena ang ganitong antas ng kahangalan hanggang sa wala ng ibang sentido komon na maiuugnay sa katotohanang ang kakaibang si Elder Crosswell ay nagmula pala sa isang maliit na mundo. 1573. Sa kaibuturan ng God's Fall Mountain Range, dahan-daang iminulat ni Conwo ang dalawang mata na nagpapakita ng kaunting pagkagulat. Bumalik pala ang batang yun. 100 taon pa lang ang nakalipas at may kakayahan pa palang bumalik ang batang yun. Ang mga mata ni Conwo ay nagpapakita ng isang nagdududang tingin, nakakaramdam ng labis na pagtataka at kuryosidad sa pagbabalik ni Mateo. Natural lamang na alam ni Conwo na ang 100 taon ay katumbas ng isang pitik ng daliri sa Heavenspan World. Sa lohikal na pagsasalita, para kay Mateo na makapag-cultivate hanggang sa late-stage Grotto Profound Realm ngayon ay medyo maganda na. Dahil sa lakas na ito, ang pagnanais na bumalik ay natural na kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting pagkaaliw habang nakangiting sinabi, pero malamang hindi niya inakala na ang pangalawang pag-iral na nakakuha ng pagkilala sa Heavenly daw ay lilito sa Immortal Grove region na ito, tama ba? Ang ganitong tiyempo ng pagbabalik ay masyadong nagkataon lamang. Sino kaya ang mananalo o matatalo kapag nagbanggaan ang 2 taong ito? Sa loob ng Law Enforcement Hall, lahat ay may seryosong mga mukha. Mapatla ang kutis ni Lian Fang, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Tila nagtamo na siya ng matinding pinsala. Sa tabi niya, hindi gaanong mas maganda ang ekspresyon ni Sky Distant kumpara sa kanya. Pagkatapos umalis ni Mateo, sina Lian Fang at Sky Distant ay parehong nakalusot sa mga kadena hindi pa katagalan at nakarating na sa Origin Deity Realm. Sa Immortal Grove World na ito, sino pa ang maaaring magbanta sa kanila, kahit nabugbugin si Lian Fang hanggang sa malubhang pinsala? Matandang pangil, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Napakasama ng mga ideya mo, magsalita ka nga. Nahihilong sabi ni Sky Distant. Bumantong hininga si Lian Fang at sinabing, ang lakas ni Mateo, nasaksihan mo na ito dati. Gumamit lang siya ng daliri at nilipol ang libu-libong mga demonyo, at napigilan ang Heavenly Fiend God na si Kanoo. Noong panahong iyon, si Mateo ay nasa initial stage Grotto Profound Realm pa lamang. Ngunit ang Heavenly Sin Heretic God na iyon ay isa ng Grand Completion Origin Deity. Ang kanyang lakas ay mas malakas pa kaysa sa Mateo noon. Sa harap ng ganitong lakas, anumang tukana ay pawang walang saysay na pagsisikap. Nag-aalalang sabi ni Sky Distant, kung gayon. Kung gayon ay basta na lang ba natin isusuko ang babaeng yun ng ganito kasunurin? Kung babalik si Mateo, wawasakin niya ang buong rehiyon ng Immortal Grove. Nagngalit si Lian Fang sa puot at sinabing, syempre hindi natin kaya. Sa pinakamarami, isusuko ng matandang ito ang buhay na ito at lalabanan ito. Biglang bumantong hininga si Sky Distant at sinabing, hay nako. Kung nandito lang sana si Mateo, mabuti sana. Ang sumpaman na Heavenly Sin Heretic God na ito, siguradong mamamatay siya sa isang sampal lang. Bumantong hininga rin si Lian Fang at sinabing, kahit na nandito si Mateo, imposible ring maging katapat niya. Silang dalawa ay mga nilalang na nakakuha ng pagkilala bilang Heavenly daw. Pero si Mateo ay nakarating lamang sa Deity Realm sa loob ng 100 taon, paano siya magiging katapat ng Heavenly Sin Heretic God? Galit na sabi ni Sky Distant, bulag talaga ang kontrabidang lumang langit. Bakit nito kikilalanin ang isang napakasamang pag-iral? Bumantong hininga si Lian Fang at sinabing, walang puso ang makalangit na daw.
Pero hanggat natutugunan ng isang tao ang mga kinakailangan nito, natural lamang na makikilala siya nito. Itinuring din si Lian Fang na sumubok sa isang bahagi ng Heavenly Dao. Ngunit ang Heavenly Dao na kanyang sinubok ay masyadong malaki ang agwat kumpara sa pagkilala sa Heavenly Dao. Nagpalitan ng tingin sina Sky Distant at Lian Fang, parehong nagpapakita ng mga matang walang magawa. Sila na ang pinakamalakas na kapangyarihang panlaban ng Immortal Grove World. Ngunit sa harap ng Heavenly Sin Heretic God, hindi pa rin ito sapat para tingnan. Kahit hindi niya hiramin ang kapangyarihan ng Heavenly Dao, ang Heavenly Sin Heretic God ay maaari ring sapat para durugan sila. Tungkol sa Heavenly Sin Heretic God na ito, bigla na lang nahuli si Mateo. Ang Diyos na erehe ng kasalanan sa langit ay isang napakalayong pag-iral, 300,000 taon na ang nakalipas mula sa kasalukuyan. 300,000 taon na ang nakalilipas, ang Heavenly Sin Heretic God na ito ay masasabing ang pinakamahuhusay na makapangyarihang nilalang sa panahong iyon. Ang kanyang mga kakayahan ay napakalawak, na lumalaganap sa kontemporaryong panahon. Uhaw lang sa dugo ang Diyos na erehe ng kasalanan sa langit. Ang daan niya patungo sa pag-akyat ay isang landas ng pagpatay. Hindi niya alam kung ilang powerhouse na ang nahulog sa ilalim ng kanyang mga kamay. Bukod pa rito, ang Diyos ng erehe ng kasalanan ay labis na maalay. Nawalan na siya ng kakayahang maghusga at ginahasa ang anak na babae ng pinakamalakas noong panahong iyon. Nang oras na iyon, talagang nagbigay ito ng malaking butas sa kalangitan. Ang makalangit na kasalanan ng Diyos na erehe ay umabot na sa puntong ginagalit ang Diyos at ang mga tao, na agad na pumukaw ng puot ng publiko. Ang pinakamalakas na taong iyon ay nagsama-sama kasama ang 12 ng mga powerhouse ng panahong iyon at nagsanib puwersa upang kabkuban at patayin ang Heavenly Sin Heretic God. Ang labanang iyon ay nagpatuloy hanggang sa magdilim ang langit at lupa. Mahigit 12 ng mga powerhouse ng Deity Realm ang napatay sa labanan. Ngunit sa huli, hindi pa rin nila napatay ang Heavenly Sin Heretic God. Ang pinakamalakas na taong iyon ay labis siyang sinaktan at tinatakan siya. Gayunpaman, isa-isang bumagsak ang mga makapangyarihang nilalang noong panahong iyon. Walang sino man ang makakaisip na hindi lamang namatay ang Heavenly Sin Heretic God, kundi nabuhay pa rin siya hanggang ngayon. Nang bumagsak sa zero ang Heavenly Dao, pansamantala ring napigilan ang cultivation ng Heavenly Sin Heretic God. Ngunit sa gitna ng paglakas ng Heavenly Dao araw-araw, ang Heavenly Sin Heretic God ay umasa sa kanyang talentong kayang sumuway sa langit. Hindi lamang niya narating ang dakilang origin deity kamakailan lamang, nakuha pa niya ang pagkilala bilang Heavenly Dao. Dahil dito, paano pa siya maseselyuhan ng selyo? Noong isang araw lang, ang Heavenly Sin Heretic God ay kumawala sa selyo at niyanig ang mundo. Nang makita ng law enforcement hall ang kababalaghan ng Heavenly Dao, natural lang na pumunta sila sa sealed land para mag-imbestiga. Sino ang mag-aakala na nakatagpo nila ang Heavenly Sin Heretic God? Nang araw na iyon, nang makita agad ng Diyos ng erehe ng langit na Sin ang Diyos ni Megan, ang dalawang mata ng Diyos ng erehe ng langit na Sin ay nagliwanag at umibig ng walang pag-asa sa kanya. Tama, umibig talaga. Ang hitsura ni Megan ay mas gwapo kumpara sa anak ng pinakamalakas na taong iyon. Sa sandaling iyon, ikakasal na ang Heavenly Sin Heretic God kay Megan. Paano kaya hahayaan ni Lian Fang at Sky Distant na gawin ang gusto ng Heavenly Sin Heretic God? Dumiretso sila para makipaglaban sa Heavenly Sin Heretic God. Pero paano sila magiging katapat ng Heavenly Sin Heretic God? Isang palitan lang ng salita at malubhang nasugatan si Lian Fang. Hindi lang dahil sa pagbabante ni Megan na magpapakamatay niya agad ang dalawang tao. Ngunit ang Diyos ng erehe ng kasalanan ay hindi rin dapat paglaruan. Sinabi niya na kung tatanggi si Megan, papatayin niya ang lahat ng mga makapangyarihang deity realm ng law enforcement hall. Nagkaroon ng matalinong ideya si Megan sa sandali ng kawalan ng pag-asa at sinabi sa Diyos ng erehe ng kasalanan na maaari niya itong pakasalan, ngunit dapat itong maging isang formal na kasalan at ipaalam sa buong mundo. Siya at ang Diyos na erehe ng kasalanan ay napagkasundoan na pagkalipas ng isang buwan, pupunta siya sa law enforcement hall upang pakasalan siya sa isang engranding palabas. Pumayag ang Diyos na erehe ng kasalanan, ngunit tinakpan niya ang mga kalsada patungo sa kabundukan ng God's Fall. Malinaw na sa loob ng God's Fall Mountain Range ay may mga nilalang na ikinababahala rin niya.
Ngunit sa ganitong paraan, wala nang landas ng pag-atres si Meghan. Ngayon ang unang buwang petsa. Nag-usap ang mga nasa mataas na posisyon ng law enforcement hall ng isang buwan at wala pa ring nabuong conclusion. Ang huling resulta ay ang umupo at maghintay sa kamatayan. Sa kanang bahagi, ang tingin ni Meghan ay nagpakita ng kaunting determinasyon habang sinasabi niya, mga senior, hindi na kailangang pagtalunan pa iyan. May paraan na si Meghan. Nagliwanag ang mga mata ng lahat dahil sa mga sinabi niya. Naiinip na sabi ni Sky Distant, anong paraan? Sus Mariosep, ang bilis mo namang sabihin. Sabi ni Meghan, gusto akong makuha ng Diyos ng kasalang erehe sa langit. Kapag dumating siya, pagbabantaan ko siya ng kamatayan at papapasukin ko kayong lahat sa kabundukan ng God's Fall. Hanggat nakapasok kayong lahat sa kabundukan ng God's Fall, ligtas kayo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sky Distant at sinabing, hindi maaari. Hinding-hindi maaari. Kung mamamatay ka, paano kami magbibigay ng ulat kay Mateo? Paanong hindi maintindihan ni Sky Distant? Si Meghan ay may kagustuhang mamatay, nais niyang isakripisyo ang kanyang sarili para mailigtas sila. Pero sa ganitong paraan, kahit mabuhay pa sila, paano nila haharapin si Mateo sa hinaharap? Ipinagkatiwala ni Mateo si Meghan sa kanila, ngunit hindi nila siya kayang protektahan. Determinadong sinabi ni Meghan, may mas magandang plano ba ang mga senior? Makakaasa kayong lahat, Kuya Mateo, maunawain siya at madaling magpaliwanag, hindi niya kayo masisisi. Ang aking mabuting Meghan, ang Kuya Heavenly Sin ay narito para pakasalan ka. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang boses ng Heavenly Sin Heretic God sa buong kalawakan. 1574. Sabay-sabay na bumagsak ang puso ng lahat sa pinakamababa. Sina Lian Fang, Sky Distant, White Light, Fiery, at ang iba pa, lahat ay nagpakita ng determinadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dahil hindi sila maligtas, ang tanging nagawa lang nila ay ang labanan hanggang kamatayan. Kahit na para itong mga gamo-gamong lumilipad papunta sa apoy, hindi rin nila kayang walang magawa na panoorin si Meghan na mamatay. Para sa lahat ng nandito na magkaroon ng araw na ito, lahat ng ito ay salamat kay Mateo. Paano nila nagawang panoorin si Meghan na mamatay nang walang magawa ngayon, habang sila ay nabubuhay sa isang kasuklam-suklam na mundo? Dumagsa ang law enforcement hall ng buong lakas, na para bang nakaharap nila ang isang matinding kalaban. Hindi nila inakala na 100 taon lamang matapos patayin si Kanoo, muling nakaranas ng ganitong sakuna ang Immortal Grove World. Bukod pa rito, ang kalamidad na ito ay mas nakakatakot pa kaysa kay Kanoo. Bagamat si Kanoo ay isang heavenly fiend god, hindi siya isang walang talo na pag-iral. Pero ang Diyos na erehe ng kasalanan sa langit ay hindi matatalo. Kahit nandito si Mateo, wala ring pag-asa na manalo. Sa ibabaw ng kawalan, isang banal na karwahe na tumatakip sa kalangitan at tumatakip sa araw ang tahimik na nakabitin, na nagbibigay sa mga tao ng malakas na biswal na epekto. Ang mga dekorasyon sa banal na karwahe ay nakasisilaw at masayang-masaya, parang isang sedan chair para sa pagsalubong sa ikakasal. 8 napakalaking dragon ang may dalang mga patpat. Malinaw na ginamit ito sa paghila ng banal na karwahe. Nang makita ang 8 napakalaking dragon na iyon, lubhang nagbago ang mga mukha ng lahat. Senior Maduro. Senior Chen Au. Kasalanan sa langit, ano ang ibig sabihin nito? Nanlamig ang tingin ni Meghan habang kaakit-akit siyang tumuligsa. Malinaw na nakita ni Meghan na ang 8 napakalaking dragon na iyon ay walang iba kundi ang matandang patriarka ng lahi ng dragon, si Maduro, pati na rin ang Chen Au na nakabalik na sa angkan ng dragon. Ipinakita nila ang kanilang orihinal na anyo sa panahong ito at naging mga kabayong humihila ng karwahe. Sa panig ng law enforcement hall, lahat ay may namumula na mga mata, nais sumugod at makipaglaban sa Heavenly Sin Heretic God. Isa itong walang kapantay na kahihiyan. Ang mga pangunahing kapangyarihan ng marangal na lahi ng dragon ay sapilitang dinukot ng Heavenly Sin Heretic God para hilahin ang banal na karwahe. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring lumaban sa Diyos ng erehe ng kasalanan. Masyado siyang malakas. Ang resulta ay ang paglaban na aabot sa kamatayan. Nang makita ko lang ang ekspresyon ni Meghan ay saka ko lang napagtanto ang Heavenly Sin, at natatawang sinabi niya, lumalabas na kilala mo sila, napakalaki pala talaga.
Mabuting Megan ko, sa loob ng isang buwang ito, pinag-iisipan ng iginagalang na sarili na ito ang tungkol sa kasal natin. Una akong pumunta sa Longwinter, ang lugar ng lalaking iyon kung saan siya pumanaw habang nagmumuni-muni, at hinukay ang kanyang puntod, hinukay ang Wave Heaven Divine Carriage na ito. Pagkatapos ay pumunta ako sa angkan ng mga dragon at banihag ang 8 dragon na ito para hilahin ang Wave Heaven Divine Carriage para sa atin. Hahaha, dahil kilala mo na sila, hayaan mo silang masaksihan ang ating pagmamahalan. Dahil sa kalmado at mahinahong personalidad ni Megan, galit na siya sa kasalanan ng langit hanggang sa halos mabaliw na siya sa oras na ito. Hindi na nila kailangang pag-usapan pa ang iba, gusto na nilang lumunin ng buo ang kasalanan sa langit. Nako, hindi na kaya ng Panginoong Tigre na ito. Makikipaglaban ang tatay mo sa iyo ngayon. Ang White Tiger Clan at Asher Dragon Clan ay magkapareho ang lahi. Pakiramdam niya ay naranasan niya mismo ang kahihiyan ni Maduro at Chen Ao. Paano pa niya ito makakayanan? Pagkatapos magsalita, ang White Light ay naging isang agos ng umaagos na liwanag at sumugod patungo sa Heavenly Scene. Nabaliw din si Sky Distant. Bahagi rin siya ng 4 Symbols Family Clans, paano niya natitiis ang ganitong uri ng kahihiyan? Sumunod siya ng malapit sa White Light at nagmadali ring lumapit sa Heavenly Scene Heretic God. Lahat kayo, sabay-sabay kayong sumalakay. Kahit mamatay pa tayo, kailangan din nating turuan ang lalaking ito ng isang di malilimutang aral. Sigaw ni Lian Fang nang may kaba at sumugod palapit. Sa itaas ng kalangitan, ilang dosenang figure ang sumugod sa Heavenly Scene Heretic God. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Heavenly Scene at may paghamak na sinabi niya, mga langgam na labis na nagpapahalaga sa sarili nilang kakayahan. Dahil gusto na ninyong lahat mamatay, matutupad ng upuang ito ang inyong mga kahilingan. Nanginig ang buong katawan ni Megan at sumigaw siya, kasalaan ng langit, kung maglalakas loob kang patayin sila, mamamatay ako para makita mo ngayon din. Itinaas ni Megan ang kanyang palad at inilagay ito sa ibabaw ng kanyang ulo. Hanggat nakadiin ang kanyang palad, kaya niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Nagbago ang mukha ni Heavenly Scene, casual na ikinakaway lang ang kamay, 12 ng mga figure ang lumipad pabalik ng hindi mapigilan, mas mabilis pa kaysa noong dumating sila. Pu. Lahat ay direktang samuka ng dugo, dahil nagtamo na sila ng matinding pinsala. Sa harap ng Heavenly Scene, wala silang anumang kalayaang labanan. Isang emosyong tinatawag na kawalan ng pag-asa ang kumalat sa hangin. Masyadong malakas. Ang mga taong ito ang pinakamalakas na puwersang panlaban ng Immortal Grove World. Hindi talaga nila kayang hawakan kahit ang mga sulok ng manggas ng kabilang partido. Bahagyang kumunat ang mga sulok ng bibig ni Heavenly Scene at sinabi niya ng may masamang ngiti, mabuti kung Megan, nakikita mo na ang iyong asawa ay mayroon ng ganitong katapatan. Hindi ba dapat nating gawin ang mga formal na ritual at magpakasal? Ngayon, maging mga kasama tayo ng daw sa harap ng lahat, hindi kailanman maghihiwalay magpakailanman. Nanlamig ang puso ni Megan at nagngingit-ngit siya at sinabing, kasalaan ng langit, gusto mo akong maging kasama mo sa daw, posible iyon. Pero kailangan mong mangako sa akin, papasukin mo sila sa kabundukan ng God's Fall. Kung hindi, kahit mamatay ako, hindi rin ako magiging kasama mo sa daw. Ngumiti ng may masamang hangarin si Heavenly Scene at sinabing, mabuti kung Megan, itinuturing mo ba talaga akong asawa, na isang tanga? Nang ang aking iginagalang na sarili ay gumala ng walang harang sa buong rehiyon ng Immortal Grove, pinaglaruan ko ang buong mundo sa aking palad. Paano ako madedaya ng iyong maliit na panlilinlang? Hey. Kung hahayaan ko silang umalis, magpapakamatay ka agad. Pero kung hindi ko sila hahayaan, ikaw. Huwag kang manggahas na mamatay. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Megan, noon lamang niya natuklasan na ang kanyang pag-iisip ay sadyang pantasya at mapanlinlang. Ang Diyos na erehe ng kasalanan sa langit ay isang kataas-taasang makapangyarihang Diyos mula 300,000 taon na ang nakalilipas, paano siya malilinlang sa maliit niyang panlilinlang? Kailangan ba talaga niyang ipagkatiwala ang katawan niya sa kasuklam-suklam na lalaking ito? Hindi. Sa ganoong paraan, ako, si Megan, ay mas gugustuhin ko pang mamatay. Sa pagkakataong ito, muling ngumiti si Heavenly Scene at sinabing, mabuting Megan ko, hindi imposible para sa iginagalang na sarili na ito na palayain sila.
Ngunit kailangan mo munang pakasalan ang iginagalang na sarili na ito. Pagkatapos ng seremonya, natural na papayagan sila ng iginagalang na sarili na ito. Ikaw. Nanaginip ka pa. Galit na sabi ni Megan. Tumawa si Heavenly Sin at sinabing, hahaha. Aking mabuting Megan, sa tingin mo ba nitong isang buwan na wala ang iginagalang na sarili kong ito, wala talaga akong pakialam sa nangyayari sa labas ng mundo. Alam kong gusto mo ang isang punk na nagngangalang Mateo. Isa pa, pareho lang siya sa akin, parehong kandidatong master na pinili ng Immortal Grove region na ito. Pero, ang punk na iyon ay nakalusot sa Divine Daw sa loob lamang ng 100 taon, kahit na nandito siya, kayang-kaya siyang patayin ng upuan na ito sa isang sampal lang. Kaya, maaari mo nang itigil ang pag-asang swertehin. Maging masunurin kasama ang daw ng iginagalang na sarili na ito at kalimutan ang batang iyon. Pagkatapos ngayon, paghahariin mo ang Immortal Grove region kasama ang iginagalang na sarili na ito. Sandali na tumigil si Heavenly Sin, nagdilim ang kanyang tingin at lumitaw ang kanyang balak na pumatay nang sabihin niya, kung hindi ka susunod, ang pinagpipitagan ng sarili na ito ay papatay ng isa-isa simula ngayon. Ano kaya ang mararamdaman mo kapag ang mga taong ito ay namatay sa harap mo ng isa-isa? Anong uri ng pag-iral ang Diyos ng erehe ng kasalanan? Siya ay isang mabangis at ambisyoso na tao mula 300,000 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang tuso at kahusayan ay mga napakahusay na pag-iral. Masyadong mahina si Megan sa harap niya. Walang kapantay ang kasiyahan ni Heavenly Sin sa kanyang kalooban. Alam niyang tiyak na magiging masunurin si Megan. Kung hindi man lang niya kayang makitungo sa isang babae, ang pangalan niya na Heavenly Sin ay magiging walang silbi rin. Kapag luto na ang hilaw na kanin, matatakot pa rin ba siya na makakataka si Megan sa kanyang palad? Hanggat tapos na ang seremonya, naniniwala si Heavenly Sin na kahit pahayaan niyang bumalik si Megan sa tabi ni Mateo, hindi ito papayag. Wala siyang mukhang makita si Mateo. Sa oras na iyon, buong puso lang niya itong nasusunod. Baka sa mukha ni Megan ang kawalan ng pag-asa, wala na talaga siyang pagpipilian. Megan, huwag mo kaming alalahanin. Ang matandang ito ay dating isang taong dapat sanay namatay, ngayon, ibabalik ko ang buhay ko kay Mateo. Sigaw ni Lian Fang at muling sumugod patungo sa Heavenly Sin. Ngumiti ng masama si Heavenly Sin, at pagkatapos ay sinabi niya kay Megan, mabuting Megan ko, ito ang una. 1575. Mas naiintindihan ko ang langit kaysa sa iyo. May intensyon din si Heavenly Sin na ipakita ang kanyang lakas kay Megan. Sa sandaling iyon, nagbago ang kulay ng hangin at mga ulap. Nasa himpapawid pa rin si Lian Fang at pakiramdam niya ay dumating na ang katapusan ng mundo. Ito ang tunay na kapangyarihan ng makalangit na Dao. Anumang makalangit na kapigatian, anumang kapigatian ng kaluluwa, ito ay lubos na walang kabuluhan kung ikukumpara sa harap ng daliring ito. Ito. Anong klaseng kapangyarihan ito? Nakakatakot talaga. Kahit ang laban ni na Mateo at Kanoon-noon, hindi pa rin sapat para tingnan sa harap ng daliring ito. Tapos na. Sa pagkakataong ito, tapos na talaga. Ang ating Immortal Grove region ay talagang sinasalot ng kamalasan. 100 taon pa lang ang nakalipas at muling lumitaw ang isang ganoong kalaking nilalang. Baka sa mga mukha ng mga tao ng law enforcement hall ang kawalan ng pag-asa. Noon, naroon pa rin si Mateo na binabaligtad ang nagngangalit na alon sa isang nakakapangilabot na paraan. Pero ngayon, sino pa ang maaaring hamarang sa harap nila? Si Lian Fang ang una. Pagkatapos noon, magkakaroon pa rin ng pangalawa, pangatlo. Sa harap ng daliring ito, hindi maisip ni Lian Fang na pigilan ang sarili. Hindi niya maisip na mabuhay pa. Sa sandaling ito, ang gusto lang niya ay maibalik ang kapayapaan ng isip sa kanyang sarili. Alam niyang walang makakataka sa isang sakuna ngayon. Hindi niya magagawa, hindi rin makakataka si Megan. Kaya naman, kahit papaano ay hindi niya kayang walang magawa na panoorin si Megan na mamatay sa harap niya. Mateo, pasensya na, wala akong paraan para protektahan si Megan. Dahan daw ang ipinikit ni Lian Fang ang kanyang mga mata, hinihintay ang pagdating ng kamatayan. Sa isang iglap, ang nakamamanghang daliring iyon ay dumating sa harap ng mukha ni Lian Fang. Pumikit ang lahat. Hindi nila kayang makita ang pagkamatay ng pinuno ng rehiyon ng Immortal Grove. Ito. Anong nangyayari?
Sa mismong oras na ito, may biglang sumigaw. Taglay ng daliri ni Heavenly Sin ang lakas ng Heavenly daw. Pagdating nito sa harap ni Lian Fang, agad itong nawala. Sa sandaling ito, ang tatlong talampakang lawak sa harap ni Lian Fang ay tila nahati upang maging dalawang magkaibang mundo. Ang mundong iyon ay nagngangalit na parang bagyo, ang langit at lupa ay nagpalit ng kulay. Ang mundong ito ay kalmado at payapa. Mayroong katahimikan. Biglang naramdaman ni Lian Fang na ang nakakatakot na presyon sa kanyang katawan ay nawala na, at hindi niya napigil ang imulat ang dalawang mata. Natulala siya sa eksenang ito. Ito. Anong nangyayari? Nagdilim ang tingin ni Heavenly Sin at malamig niya sinabi, "Sino yan? Lumaban ka sa kagalang-galang na sarili na ito." Sa sandaling ito, ang mukha ng lahat ay nagpapakita ng pagtataka. Maaari kayang ang Immortal Grove region na ito ay mayroon pa ring isang taong maaaring maging katapat ng Heavenly Sin Heretic God. Anong nangyayari dito? Posible kayang si Senior Conwo ang gumagawa ng aksyon. Gulat na tumingin si White Light kay Megan ngunit natuklasan niyang walang humpay na nanginginig ang magandang katawan nito. Nagliwanag ang kanyang mukha ng may pinanibik at pulang kislap. Nang tuluyang nalito si White Light, narinig niya si Megan na may labis na tuwa at boses na nagsasabing, "Siya." Bumalik. Natigilan si White Light at nagtanong, "Sino? Sino ang bumalik?" Nababahalang sabi ni Megan, "Kuya Mateo." Bumalik na si Kuya Mateo. Nanginig ang buong katawan ni White Light. Sa sandaling ito, may pagyanig sa kawalan. Ilang figure ang nakatayo sa ere, nakaharap sa Heavenly Sin Heretic God mula sa malayo. Sino kaya ang figurang nasa gitna kung hindi si Mateo? Nagkataon lang din na sina Mateo at ang iba pa ay kasalukuyang nag-uusap sa ibabaw ng East Sea nang maramdaman niya ang malakas na alon ng Heavenly daw. Ang ganitong uri ng alon-alon ay tanging ang controller lamang ang maaaring magkaroon. Halos walang kahit kaunting pag-aalinlangan, agad siyang pumunta rito dala ang isang teleport at nagkataong nakasalubong niya si Heavenly Sin na nakaturo kay Lian Fang na agad niyang ginawa upang malutas. Nanginig ang buong katawan ni Lian Fang at hindi makapaniwalang sinabi niya, Mateo. Paano ito nangyari? Tumingin si Mateo kay Lian Fang at nakangiting sinabi, Senior Lian Fang, hinayaan kitang magulat. Pagkatapos ng pagkamangha, tumawa ng malakas si Lian Fang at sinabing, mabuti. Mabuti. Mabuti at nakabalik ka na. Haha. Lahat ay tumingin sa binata na nakaputi sa kalangitan, puno ng pagkabigla. Bumalik na talaga si Mateo. Hahaha. Bumalik si Mateo. Ligtas na tayo. Si Mateo talaga ang Diyos na tagapagbantay ng Immortal Grove region. Ligtas tayo kung kasama natin siya. Laging lumilitaw si Mateo sa panahon ng kagipitan. Hindi rin exception ang pagkakataong ito. Siya. Talagang nakarating siya sa middle stage origin deity. Diyos ko, kakaalis lang niya ng 100 taon at nakarating na sa 2 pangunahing realm. Ang lalaking ito ay talagang kakaiba pa rin. Nagising ang lahat sa pagdating ni Mateo. Sa kanilang paningin, si Mateo ang tagapagligtas. Gayunpaman, hindi lahat ay naging optimistiko. Huwag kang masyadong matuwa ng maaga. Sina Mateo at Heavenly Sin ay parehong mga taga-control, ngunit ang kaharian ng Heavenly Sin ay 2 maliliit na kaharian na mas mataas kaysa kay Mateo. Hindi magandang senyales ang bagay na ito. Sabi ng isang tao na may seryosong tingin. Dahil sa sinabi niya, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Kapangyarihan ng Heavenly Sin, naranasan na nila ito ng malalim. Si Mateo ba talaga ang katapat niya? Nang makita ang mga ekspresyon at salita ng mga taong ito, mabilis na naunawaan ni Heavenly Sin kung sino ang binatang nakaputi ang damit na ito sa harap niya. Ikaw ba yung isa pang Heavenly daw controller? Mukhang. Ang hina-hina. Sabi ni Heavenly Sin na may masamang ngiti sa mukha. Kahit medyo hindi inaasahan ang pagdating ni Mateo, hindi siya nag-alala. Napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng Middle Stage Origin Deity at Grand Completion Origin Deity. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, saan ka nanggaling, basura ka pa nga ba? Para talagang maglakas loob na gumawa ng hakbang laban kay Senior Lian Fang. Habang nagsasalita, ang tingin ni Mateo ay dumako sa Wave Heaven Divine Carriage sa likod ng Heavenly Sin pati na rin sa 8 malalaking katawan ng mga dragon. Isang pag-aalsa ng galit ang agad na nagliyab sa kanyang puso.
Basura. Isang langgam na tulad mo ang nangangahas ding tawaging basura ang kagalang-galang na sarili na ito. Tunay ngang walang takot ang mga ignorante. Hey! Dumating ka sa tamang oras, kukunin ng kagalang-galang na sarili na ito si Megan bilang asawa ko ngayon. Dahil bumalik ka, ayos lang, maaari kang maging saksi para sa amin. Makita ang iyong tunay na pag-ibig na maging asawa ng iba, galit na galit ka ba? Gayunpaman, ang kagalang-galang na sarili na ito ay gustong makita ang hitsura ng ibang tao na galit, ngunit walang magawa. Hahaha. Makakaasa ka, hindi ka papatayin ng kagalang-galang na sarili na ito ngayon. Gusto ng kagalang-galang na sarili na panoorin mo kaming dalawa ni Megan na tapusin ang aming kasal. Habang nagkukwentuhan hanggang sa mga kapanapanabot na bahagi, hindi napigilan ni Heavenly Sin ang pagtawa ng malakas. Kalmado lang si Mateo at hindi niya pinasabog ang kanyang puwet gaya ng inaakala ni Heavenly Sin. Pero kilalang kilala ng mga taong naruroon si Mateo. Alam nilang lahat na talagang galit na galit si Mateo. Isa pa, ang galit sa pagkakataong ito ay malamang na maaaring sumunog sa abot tanaw. Ang Diyos na erehe ng kasalanan sa langit na ito ay talagang kayang mangasar. Maliban na lang, si Mateo ba talaga ang katapat ng Heavenly Sin Heretic God? Ang dalawang maliliit na kaharian ay maaaring walang kwenta kapag nasa mortal na kaharian. Pero pagdating sa Origin Deity Realm, ito ay dalawang malalaking bundok. Halos hindi kayang tawirin. Nang gumawa ng hakbang si Mateo para iligtas si Lian Fang, hindi niya alam ang nangyari. Naisip pa niya na nasaktan ng Law Enforcement Hall ang dakilang Diyos na ito. Pero sa sinabi ni Heavenly Sin, lubos niyang naunawaan. Magaling, may isang taong nang-ahas talagang hamanin siya ng ganito. Kalmadong tumingin si Mateo kay Heavenly Sin ng ganoon lang at dahan-daang ibinoka ang kanyang bibig at sinabing, hindi ko alam kung saan ka nanggaling pero napakagaling mo. Bigla na lang nag-alab ang galit ko dahil sa iyo. Medyo ikinadismaya ni Heavenly Sin ang reaksyon ni Mateo. Gusto niyang makita ang iba na nagagalit ng husto, pagkatapos ay yapakan ang iba. Nawala ang tuwa ni Mateo dahil sa pagiging kalmado niya. Pero kahit ano paman, talagang mapapagalitan niya si Mateo. Ngumiti ng masama si Heavenly Sin at sinabing, Brat, alam kong isa ka ring Heavenly daw controller. Pero, may agwat din sa lakas sa pagitan ng mga controller. Tandaan mo, mas naiintindihan ko ang langit kaysa sa iyo. 1576. Tandaan mo, mas naiintindihan ko ang langit kaysa sa iyo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Heavenly Sin sa pagitan ng langit at lupa. Ang figurang iyon ay tila walang kapantay ang taas sa paningin ng lahat. Ang kasalukuyang Heavenly Sin Heretic God ay napakamakapangyarihan sa lahat. Putok. 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 Tumaas ng husto ang aura ni Heavenly Sin. Naipon ng maitim na ulap sa kalangitan, habang ang kidlat ay may kasamang kulog na nagpapakaba sa mga tao. Sa sandaling ito, para bang dumating na ang katapusan ng mundo, at gumuho ang langit at lupa. Nagsimulang manginig ang buong Immortal Grove World. Dahil sa kasalanan ng langit Diyos na erehe. Ito. Masyado itong malakas, di ba? Lumalabas na ang daliring iyon ngayon ay hindi pa niya lubos na kayang gamitin. Ito. Paano ko siya lalabanan? Pakiramdam ko siya ang Diyos ng paglikha. Ang mga mukha ng lahat ay nagpapakita ng matinding takot. Natakot sila sa makapangyarihang lakas ng Heavenly Sin. Marahil ang lakas ni Heavenly Sin ay maliit na piraso lamang kapag inilagay sa Heavenspan World. Pero sa Immortal Grove World na ito, wala siyang talo. Kuya Mateo. Sigaw ni Megan. Nang makita niya ang eksenang ito, labis siyang natakot hanggang sa namutla ang kanyang kutis. Ang malakas na pressure na ito ay talagang nakakatakot. Hindi siya natatakot para sa sarili niya. Nag-aalala siya para kay Mateo. Kahit na nakakatakot ang pag-unlad ni Mateo, hindi pa rin niya alam kung kaya ba ni Mateo na gawin ito sa ganitong antas bilang isang controller. Lumingon si Mateo para tignan si Megan at binigyan ito ng nakakapagpakalmang tingin. Magkaugnay ang puso at isipan ni na Megan at Mateo, at agad niyang napanatag ang loob niya. Ang iba naman ay tumingin kay Mateo nang may nag-aalalang mga ekspresyon. Kung hindi mapipigilan ni Mateo ang Heavenly Sin Heretic God, ang Immortal Grove Region ay mahuhulog sa isang walang hanggang kalaliman.
Hahaha, bata, isa ka ring taga-kontrol ng Heavenly daw, bakit hindi mo ipatawag ang kapangyarihan ng Heavenly daw? O sumuko ka na ba? Kung hindi ka kikilos, pupunta ako. Magpahinga ka na, hindi kita papatayin. Hindi pa namin nagagawa ni Megan ang formal na seremonya ng kasal. Pagkatapos magsalita, tumingin si Heavenly Sin mula sa isang taas, at biglang pinalo ang isang palad. Ugong. Isang napakalaking itim na palma ang nakausli mula sa kawalan, na nagdulot ng pagyanig sa buong Immortal Grove world. Si Lian Fang, Sky Distant, ang mga powerhouse na ito ng Deity Realm, ay biglang nawala ng kontrol sa kanilang mga katawan, at sunod-sunod na bumagsak mula sa langit. Naging magulo ang buong Heavenly daw ng Immortal Grove world, hindi na sila lubos na makakalipad sa ere. Kahit si Serena at ang iba pa na nagmula sa Heavenspan World ay hindi rin nagawang lumipad sa himpapawid. Sa ibabaw ng kawalan, tanging sina Mateo at Heavenly Sin na lang ang natitira. Ereheng Diyos na palad. Batang lalaki, nangangahas ka bang tanggapin ang palad na ito o hindi? Kung hindi mo ito matatanggap, lahat ng nasa ibaba ay kailangang ilibing sa kamatayan kasama mo. Hahaha. Nakakalungkot ba ito para sa iyo? Walang habas na tumawa si Heavenly Sin. Umihip ang malalakas na hangin, at gumalaw ng malakas ang mga gilid ng manggas ni Mateo. Nakatayo si Mateo na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, nakatingin sa kalawakan mula sa malayo, at tahimik na pinanood ito ng ganito, pinapanood ang Heavenly Sin na mag-isang nagtatanghal. Ang napakalaking palad ay umabot mula sa kawalan at idiniin pababa patungo sa tuktok ng ulo ni Mateo. Gayunpaman, tila walang balak na lumaban si Mateo. Lahat ng nasa ibaba ay nakatulala sa gulat, at isa-isang sumigaw. Anong ginagawa ni Mateo? Hindi kaya siya lumalaban. Mateo, bilasan mo. Huli na ang lahat. Mateo, ikaw ang huling pag-asa namin, huwag kang sumuko. Habang papalapit na ang higanteng palad sa ulo ni Mateo, wala pa ring balak si Mateo na kumilos. Natulala si Heavenly Sin at naisip, isa kayang gago ang lalaking ito. Hindi man lang lumaban. Gayunpaman, sa oras na ito, isang bagay ang nangyari na nagpatingkad sa lahat ng tao nang nanlaki ang mga mata at nagpanganga sa kanilang mga bibig. Bigla na lang, nagsimulang manginig ang buong kalangitan. Tila nakakita ng nakakatakot na bagay ang itim na higanteng palad na iyon at agad na lumiit. Umaatres pabalik sa kawalan. Ang orihinal na makakapal na kulog at maitim na ulap ay naglaho ng walang bakas sa isang kisap mata. Muling nagliwanag ang mundo sa maaliwalas na kalangitan. Nang muling sumikat ang sikat ng araw sa mukha ng lahat, pakiramdam nilang lahat ay naranasan nila ang binyag mula sa katapusan ng mundo hanggang sa muling pagsilang. Natulala ang lahat. Natulala rin si Heavenly Sin. Ano ba ang nangyari? Parang walang ginawa si Mateo. Ano ang nangyari? Sa pagkakataong ito, tumingin si Mateo kay Heavenly Sin, dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig, at sinabing, ano ang sinabi mo kanina, hindi ko narinig ng malinaw. Maaari ba kitang samantalahin na sabihin ito ng isa pang beses? Sa wakas ay may bahid ng takot na sumilay sa mga mata ni Heavenly Sin. Imposible, siguradong hindi ito kagagawa ng batang ito. Isang pagkakamali. Tama, malamang nagkamali lang. Ang paggamit muli ng Heretic God Palm ay tiyak na makakapatay sa batang ito. Habang iniisip ang mga bagay na ito, muling nabuhay ang kumpiyansa ni Heavenly Sin at sinabi niya ng may malamig na pagsinghot, sabi ko, mas naiintindihan ko ang langit kaysa sa iyo. Bakit? Hindi ka ba kumbinsido? Pagkatapos magsalita, inilabas ni Heavenly Sin ang kanyang aura, gustong ipatawag muli ang kapangyarihan ng Heavenly daw. Ereheng Diyos na palma. Gayunpaman, walang anumang paggalaw sa kalangitan. Tila hindi narinig ni Heavenly daw ang kanyang tawag at wala man lang siyang reaksyon. Kahit gaano pa kalaking kulog, kahit gaano pa kagulo ang Heavenly daw, wala talaga. Nanliit ang mga mata ni Heavenly Sin at hindi makapaniwalang tiningnan niya ang eksenang ito habang sinasabi, imposible. Ito. Paano ito naging posible? Ako. Malinaw na nakuha ko na ang pagkilala kay Heavenly daw at naging taga-kontrol ni Heavenly daw. Ereheng Diyos na palma. Namula ang mukha ni Heavenly Sin dahil sa pagod, ngunit hindi pa rin siya binigyan ng kahit anong tugon ni Heavenly daw.
Sa ibaba, nagpalitan ng tingin ang lahat ay may nagtatakang tingin, ganap na hindi alam ang nangyari. Nagpalit ng kulay ang langit at lupa ngayon lang, pero bakit sa isang kislap ay naging asul na langit at banayad na simoy ng hangin? Sino ang nakakaalam kung ano ang nangyayari? Si Mateo ba ang may gawa nito? Hindi naman siguro, di ba? Kahit isa rin siyang controller, imposibleng gawin yun sa ganitong punto, di ba? Malinaw na wala siyang ginawa ngayon lang. Nakatayo lang siya roon at hindi man lang gumalaw kahit isang daliri. Ang magagandang mata ni Megan ay nakatitig ng mahigpit kay Mateo. Walang kapantay ang kanyang katiyakan sa kanyang puso at ito ay ginawa ni Mateo. Kahit na hindi niya talaga maintindihan. Alam niyang si Mateo pa rin ang hindi matatalo na si Mateo. Kahit na makagawa ang Immortal Grove World ng isang Heavenly Sin Heretic God, imposible pa ring maging katapat ni Mateo. Hahaha, ang galing talaga ni Big Brother. Hindi man lang gumalaw ang daliri niya ay napakokak niya ang lalaking ito. Hahaha, nakakabusog. Biglang tumawa ng malakas si White Light at sinabing. Pareho lang siya ni Megan, alam niyang trabaho talaga ito ni Mateo. Sa pagkakataong ito, bahagyang tumaas ang mga talukap ni Mateo at tumingin siya kay Heavenly Sin habang malamig na sinabi, ngayon mo lang sinabi na mas naiintindihan mo ang langit kaysa sa akin. Nabulunan si Heavenly Sin at sinabing, ako. May bahid ng pangungutya na sumilay sa mga sulok ng bibig ni Mateo, at sinabi niya nang may malamig na ngisi, alam mo ba kung gaano kalaki ang langit sa labas? Alam mo ba kung gaano kalakas ang mga tao sa labas? Alam mo ba kung gaano kakaina? Isa ka lamang pulaka sa ilalim ng balon. Isa ka lang pulaka sa ilalim ng balon. Ang isang pangungusap na ito ay gamuulat sa puso ng lahat. Kahit ang isang nilalang na tulad ni Heavenly Sin ay isa lamang pulaka sa ilalim ng balon. Ang ekspresyon ni Heavenly Sin ay naging napakapangit at sumigaw siya kay Mateo, imposible. Isa ka ring taga-kontrol. Bukod pa rito, ang aking kaharian ay mas mataas kaysa sa iyo, at ang aking mga pangunawa ay mas malalim kaysa sa iyo. Ako, ang Heavenly Sin Heretic God, ang numero 1 taga-kontrol na ito sa Immortal Grove World. Ngumiti si Mateo at malamig na sinabi, ganun ba? Kung ikaw ang controller, may lakas ba ito ng loob na sumagot kapag tinawagan mo? Ang mukha ni Heavenly Sin ay parang isang hanyango, agad na nagbago ng ilang kulay. Nagngingit-ngit siya at sinabing, hindi ako naniniwala na hindi ko makontrol ang Heavenly daw. Heretic God Bomb. Heretic God Bomb. Heretic God Bomb. Tila isang baliw na walang tigil sa pagsigaw si Heavenly Sin. Gayunpaman, hindi pa rin tumugon si Heavenly daw. 1577. Nang makita ang parang baliw na kilos ni Heavenly Sin, lahat ng mukha ay nagpakita ng kakaibang tingin. Ito ba talaga ang Diyos ng langit at ereheng may kasalanan na nasa harap nila ang muntik ng pumatay sa kanila ngayon lang? Ano ba ang ginawa ni Mateo para hayaan ang isang controller na mawala ng kontrol sa Heavenly daw? Ano ang sinabi ni Mateo ngayon lang? Hindi ba't hindi sumasagot ang Heavenly daw? Medyo nag-aalinlangang sabi ni Lian Fang. Medyo nagduda siya kung mali ba ang narinig niya, kaya naman, tinanong niya ang Sky Distant sa tabi niya. Sumulyap si Sky Distant sa kanya at gulat na sinabi, ang ibig ba niyang sabihin ay tinakot siya ni Heavenly daw? At wala talaga siyang ginawa. Si daw sa langit. Kaya rin bang takutin palayo? Ano? Ano ba talaga ang kinatatakutan nito? Pakiramdam ni Lian Fang ay parang hindi kayang sabayan ng utak niya ang mga nangyayari. Huminga ng malalim si Sky Distant, at matalim ang tingin habang sinasabi, mukhang 100 taon ko na siyang hindi nakikita, ang kaharian ni Mateo ay hindi na katulad ng naiisip natin. Labis na nagulat ang lahat. Bago lumabas, si Mateo ay isa lamang taga-kontrol ng Heavenly daw. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit ang Heavenly daw ay nanginag. Isang emosyong tinatawag na kawalan ng pag-asa ang gumapang palabas sa puso ni Heavenly Sin. Dumaan siya ng 300,000 taon bago nakalikha ng kahit kaunting kaliwanagan, at nakamit ang pagkilala ng langit nung daw. Pero ngayon, ano ba ito? Mahigit 1 buwan pa lang ang nakalipas mula nang lumabas siya mula sa pag-iisa. Mahigit 300,000 taon ng kahihiyan, hindi pa siya nagsisimulang maghayganti sa mundong ito at tapos na ito.
Biglang nagliwanag ang mga mata niya at sinabi niya ng may malamig na ngiti, kung hindi ko kayang kontrolin ang Heavenly daw, hindi ako naniniwala na kaya mo rin. Humph! Kahit hindi ko makontrol ang Heavenly daw, dinudurog ka pa rin ng kaharian ko. Kapag ang mga tao ay nawawalan ng pag-asa, palaging madaling makahanap ng lahat ng uri ng dahilan para sa kanilang sarili. Likas na ayaw ni Heavenly Sin na tapakan ni Mateo, kaya patuloy siyang naghahanap ng mga dahilan sa kanyang puso. Marahil, pansamantala lamang hindi makontrol si Heavenly daw. Gayon din, bilang isang controller, walang dahilan para hindi niya magawa pero kaya ni Mateo. Lumabas ang aura ng dakilang pagkumpleto ng Heavenly Sin mula sa Origin Deity, at ang kaguluhan ay sadyang labis na nakakapangilabot. Halos kayang tapatan na ng lakas niya ang kay Kanoo. Tumingin si Mateo kay Heavenly Sin ng may awa at walang pakialam na sinabi, ang kamangmangan ay tunay na nakakatakot. Hindi mo kaya, hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Mateo ang kanyang palad at idiniin ito. Isang napakalaking palad ang inabot mula sa kawalan at tumama sa katawan ni Heavenly Sin ng may kalakasang parang kulog na hindi nag-iwan ng oras para takpan ang mga tainga. Mabilis na bumulwak ang sariwang dugo ni Heavenly Sin, habang ang kanyang figure ay lumilipad pa atras. Ang lakas ng makalangit na daw. Hindi malakas ang suntok na ginawa ni Mateo. Nabali ang mga buto at nasugatan ang mga ligament ng palad na ito, ngunit hindi niya talaga kikitilan ng buhay ang lalaki. Bago siya bumalik, hindi niya kailanman pinangarap na ang Immortal Grove region na ito ay mayroon pa ring isang taong nang ahas na pukawin siya ng ganito. Napakagaling, naging matagumpay siya. Galit na galit si Mateo at napakatindi ng mga kahihinatnan. Kalmado niyang tiningnan ang kasalanan sa langit na may masidhing pagtalsik ng sariwang dugo at sinabing, mas naiintindihan mo ba ang langit kaysa sa akin? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na sabihin ang ganitong uri ng mga salita sa harap ko? Boom! Isa pang palad ang lumabas mula sa kawalan at hinampas ng kalokohan si Heavenly Sin na parang paghampas sa langaw. Hindi pa siya nakakabawi nang may malaking paa na tumama sa kanyang mukha, direktang tumulak sa kanya papunta sa lupa mula sa ere. Boom! Isa na namang malakas na kalabog, isang hukay na 100,000 talampakan ang nabuwal sa ibabaw ng lupa. Halos mapatag ang mukha ni Heavenly Sin dahil kay Mateo. Magayos ka man sa harap ko, walang problema. Kung hindi, bugbugin kita at matatapos na ito. Pero nang ahas kang hawakan ang babae ko, ang babae ni Mateo, at nang ahas kang ipahiya ang sarili kong lahi, nang ahas kang patayin ang nakatatandang taong nakasaksi sa paglaki ko, si Mateo. Galit na galit ako. Paulit-ulit na nagsalita si Mateo. Ang mga bagay na ito ang lahat ng pinagtutuunan ni Mateo ng pansin, dahil bawal ito. Lalo na si Megan, isa siyang bigat na hindi niya kayang dalhin sa buong buhay niya. Mas lalong naging sensitibo si Mateo sa mga ganitong bagay dahil sa problema ni Mary Chris. Gayunpaman, kinailangan lang talagang gumawa ng isyo ang lalaking ito tungkol sa ganitong bagay. Paano siyang hindi magagalit? Ito. Mali ang pinagpipitagan ng sarili ko. Ako. Nagmamakaawa ako sa inyong kamahalan na huwag ninyo akong pabayaan. Sabi ni Heavenly Sin na may kasamang pagmumura at pag-aagos ng dugo. Takot na takot talaga siya, ang binatang ito sa harap niya ay talagang nakakatakot. Sa wakas ay alam na niya ngayon na mas naiintindihan talaga ni Mateo ang langit kaysa sa kanya at hindi siya nagbibiro. Hindi lang niya maintindihan, bakit nga ba matatakot si Heavenly daw kay Mateo. Pero hindi na ito mahalaga, nakakulong siya ng 300,000 taon. Ngayong nakalaya na siya, hindi pa niya nasisiyahan ang buhay. Ayaw pa niyang mamatay. Sumulyap si Mateo sa kanya, isang bahid ng ngiti na nagbigay ng kilabot sa mga tao ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Ito ay dahil lamang sa bahid ng ngiti na ito, hindi na ito makita ni Heavenly Sin ngayon. Tapikin. Inihagis ni Mateo ang isang medicinal pill sa tabi ng ulo ni Heavenly Sin at malamig na sinabi, kainin mo yan, huwag mong sabihing binyo bully kita. Bibigyan kita ng pagkakataon para sa isang patas na laban ngayon din. Binitawan ni Mateo ang kanyang binti. Tiningnan ni Heavenly Sin ang medicinal pill sa tabi niya ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos. Tanga lang ang mabibighani dyan. Sa ngayon, mas mahalaga ang pangalagaan ng kanyang buhay.
Sumimangot si Mateo at sinabing, inutusan kitang kainin yan, hindi mo ba narinig? Isang nakakatakot na layuning pumatay na nakatali sa kasalanang langit. Paano pa siya maglalakas loob na mag-atubiling, habang dinadala ang gamot na nasa lupa at nilulunok ito? Ang gamot na tableta na pumasok sa tiyan, isang alon ng malamig na muling pagsigla ang agad na pumuno sa lahat ng mga paa at kamay at buto sa kanyang katawan, na lalong nagpasigla sa kanyang buong pagkatao. Isang ang napakalakas na gamot na nakapagpapagaling. Nagulat si Heavenly Sin sa loob-loob niya, at tumingin kay Mateo ng medyo hindi makapaniwala. Ang nakapagpapagaling na epekto ng medicinal pill na ito ay tunay na hindi kapanipaniwala. Sa loob ng wala pang isang oras, maaari na siyang tuluyang gumaling. Bibigyan kita ng isang oras, para pinuhin ang lakas ng gamot na ito. Malamig na sabi ni Mateo. Puno ng pagduda si Heavenly Sin, hindi niya alam kung anong gamot ang ibinebenta ni Mateo sa kanyang gourd. Maaari kayang pitotibain siya ng lalaking ito at pagkatapos ay katayin. Pero ang mga salita ni Mateo, paano niya magagawang lumaban? Ang magagawa lang niya ay tipunin ang banal na asensya at simulang pinuhin ang medicinal pill. Naguguluhan ang tingin ng lahat kay Mateo, hindi rin nila maintindihan ang gagawin niya. Ang ganitong klaseng lalaki, na diretsyong hampasin hanggang mamatay sa isang sampal lang ay sapat na, ang maging madaldal sa kanya para saan. Ngayon, gusto niya panggamutin ang kanyang mga pinsala. Pero ang desisyon ni Mateo, paano naman sila ang makikialam? Pagkalipas ng isang oras, muling napuno ng enerhiya si Heavenly Sin at direktang nakabawi sa kanyang tugatog na estado. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi nila maiwasang humanga ng husto sa epekto ng nakapagpapagaling na tabletang ito. Lalo na si Lian Fang at ang iba pa, natural nilang alam na ang mga divine pills ay ibang-iba sa mga medicinal pills ng mortal realm. Hindi maarok ang kasalukuyang lakas ni Mateo sa alchemy daw. Tumayo si Heavenly Sin at parang isang abalang asawa, hindi nang ahas na magingay. Sa pagkakataong ito, malamig na sinabi ni Mateo, pareho tayong mga taga-kontrol, bibigyan kita ng pagkakataon para sa isang patas na laban. Hindi natin gagamitin ang kapangyarihan ng Heavenly Dao para magkaroon ng patas na laban. Naging makahulugan ang tingin ni Heavenly Sin at dali-dali niyang ikinumpas ang kanyang kamay at sinabing, kamahalan, paano nagawang maglakas loob na hamak na ito na gumawa ng aksyon laban sa iyo? Dati, ang hamak na ito ang may pukana at gumawa ng isang bagay na hindi dapat gawin. Ako. Hinihiling ko sa iyo, kamahalan, na iligtas mo ang buhay ng hamak na ito. Isang biro, sinasabi mong patas na labanan at magiging patas din naman pala ang laban. Gusto mo akong hayaang makontento sa sarili ko kahit sandali, tapos kapag hindi mo na matalo ang sarili mo, gagamitin mo ulit ang kapangyarihan ng Heavenly Dao at sampelan mo ako hanggang mamatay gamit ang isang sampal. Anong klaseng pag-iral ako, Diyos ng makalangit na kasalanan na erehe? Paano ako mabibigo sa pukano mo, batang ito? Bigla, tinaga ng palad ni Mateo ang kawalan. Pumutok. Sa oras na ito, isang kidlat ang sumaire sa kalangitan, na parang kidlat na bigla na lang sumilaw. Nanlaki ang mga mata ni Heavenly Sin at hindi makapaniwalang sinabi, why ikaw ang naghiwalay sa Heavenly Dao. 1578. Sa pagkamit ng pagkilala sa Heavenly Dao at pagiging Heavenly Dao na kumokontrol sa isang mundo, ang martial artist ay makakalikha ng isang bakas ng hindi maipaliwanag na koneksyon sa maliit na mundong ito. Maaaring gamitin ng martial artist ang kapangyarihan ng Heavenly Dao para sa sarili niyang gamit sa pamamagitan ng pahiwatig ng koneksyon na ito. Ito ang tinatawag na taga-kontrol ng isang mundong walang may-ari. Pero pinutol na talaga ni Mateo ang bakas ng koneksyon na ito ngayon lang. Nangangahulugan ito na hindi na siya ang taga-kontrol ngayon. Hindi lahat ng naroon ay mga tanga, paano nila hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Bawat isa sa kanilang mga mukha ay nagpakita ng walang kapantay na gulat, at labis na naguguluhan sa ginawa ni Mateo. Ngayon, makakaasa ka, di ba? Binibigyan kita ng pagkakataong ito, isang patas na laban. Malamig na sabi ni Mateo na parang may ginawa siyang ordinaryong bagay. Natigilan si Heavenly Sin ng 10 hininga bago unti-unting bumalik sa kanyang katinoan. Hahaha. Pinutol mo talaga ang Heavenly Dao. Talagang pinaghiwalay mo talaga ang Heavenly Dao.
Nang makabalik sa kanyang katinoan, labis na natuwa ang Heavenly Scene at walang tigil sa pagtawa. Sa sandaling ito, lubos siyang natitiyak na isa palang hanggal si Mateo. Isang ganap na tanga. Siya, ang Diyos ng erehe ng kasalanan, ay gumamit ng 300,000 taon bago nakamit ang kaharian ng taga-kontrol. Pero pinutol talaga ng batang ito ang Heavenly daw nang hindi man lang kumukurap. Ang kumpiyansang niyurakan lang ni Mateo ay agad na bumalik sa kanya. Bumalik na naman ang pakiramdam ng paghamak sa lahat ng bagay. Dahil hindi na si Mateo ang isang controller, siya ang pinakamalakas sa Immortal Grove region. Isang patas na laban. Itigil ang patas niyang laban. Tanga lang ang makikipaglaban sa iyo ng patas. Bata, hinahangaan ng iginagalang mong sarili ang iyong katapangan at katapangan. Bilang taga-kontrol ng isang Heavenly daw, pinutol mo ito ng biglaan. Pagmamalaking sabi ni Heavenly Scene. Mahinaong tiningnan ni Mateo si Heavenly Scene at malamig na sinabi, isa lamang itong maliit na taga-kontrol ng mundo, isa lamang poloka sa ilalim ng balon na tulad mo ang seseryosohin ito. Tumawa ng malakas si Heavenly Scene at sinabing, oo, naranasan mo na ang mundo sa labas, wala talagang kwenta ang controller ng isang maliit na mundo. Pero sa Immortal Grove region, ako ang pinakamalakas. Hindi maintindihan ng lahat kung bakit ginawa ni Mateo ang ganoong aksyon. Ano ba talaga ang sinusubukang gawin ni Mateo? Pinaghiwalay niya ang Heavenly Scene Heretic God, sino pa ba ang katapat ng Heavenly Scene Heretic God sa Immortal Grove region na ito? Masyadong pabaya si Mateo. Hindi niya naman siguro iisipin na makikipaglaban ng patas ang Heavenly Scene Heretic God sa kanya, di ba? Baka nawalan na ng malay si Mateo sa galit ni Heavenly Scene, dahil gusto niyang gamitin ang tunay niyang lakas para durugan ang kabilang panig. Pinaghiwalay niya ang Heavenly daw, pero ayaw itong putulin ng Heavenly Scene Heretic God. Maaari kayang may backup plan pa rin si Mateo. Sa ganitong sitwasyon, ano pa kayang plano ang mayroon? Hindi ko talaga maisip. Kanina, winasak ni Mateo ang Heavenly Scene na parang pagpalo ng langaw, pakiramdam nila ay malaya pa rin sila. Sino ang mag-aakala na sa isang kisap mata, ang sitwasyon ay talagang nagkaroon ng nakakagulat na malaking pagbabago. Dahil sa ginawa ni Mateo, naging mas magulo na naman ang sitwasyon. Malalim na pinagmasdan ni Serena si Mateo sa kalangitan. Alam niyang napakalakas ng lakas ni Mateo sa pakikipaglaban, at sa isang patas na laban, hindi kailanman maaaring maging katapat ni Mateo ang Heavenly Scene. Pero ang problema, paano nga ba malalabanan ni Mateo ang kapangyarihan ng Heavenly daw? Maliban na lang kung may dumating na isang powerhouse ng Divine Lord Realm, kung hindi niya talaga malalaman kung anong kakayahan mayroon si Mateo na kayang lutisin ang kapangyarihan ng Heavenly daw. Biglang nanlamig ang mga mata ni Heavenly Scene at sinabi niya sa seryosong boses, bata, ikaw ang naghahangad ng kamatayan. Ang kahihiyan na ibinigay mo sa iginagalang na sarili kanina, babawiin ko ito ng libo-libong beses ngayon. Diyos ng ereheng palma. Sigaw ni Heavenly Scene at sinugod si Mateo. Sa sumunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang kaakit-akit. Nabigo na naman ang F***X King. Hindi pa rin niya talaga kayang gamitin ang kapangyarihan ng Heavenly daw. Lahat ay may gulat na mga mukha. Anong nangyayari dito? Pinutol na ni Mateo ang Heavenly daw, ang Heavenly Scene na lang ang nag-iisang kumokontrol sa Immortal Grove region ngayon, bakit hindi pa rin niya kayang kontrolin ang Heavenly daw? Hahaha. Naiintindihan ko, sinasadya siyang lokohin ni Mateo. Akala pa nga ng lalaking ito ay malaki ang natanggap niyang deal, hindi niya inaasahan na pinaglalaroan lang pala siya ni Mateo. Heretic God Pom? Hahaha, talagang pinapatay ako. Ang ekspresyon ni Heavenly Scene ay napakapangit. Pakiramdam niya ay gumuho na ang kanyang pananaw sa mundo. Muling nagpakita ng takot ang kanyang mga mata nang sabihin niya, imposible. Ako lang ang nag-iisang kumokontrol, bakit hindi ko pa rin magamit ang kapangyarihan ng Heavenly daw? Tiningnan siya ni Mateo na parang isang tanga at malamig na sinabi, hindi naman ganoon kagaling ang utak mo, di ba? Sa tingin mo ba lahat ng tao ay kasing tanga mo? Ibibigay ko ba ang buhay ko sa mga kamay mo? Kung puputulin ko si Heavenly daw, natural lang na sigurado akong walang silbi sa akin si Heavenly daw. Naging makahulugan ang tingin ni Heavenly Scene, tuluyan na siyang nabliw.
Sa wakas alam na niya na sinasadya pala siyang lokohin ni Mateo. Bata, mukhang napakamayabang mo naman no. Pero, may nakalimutan ka ba? Malamig na sabi ni Heavenly Scene. Nagkunwaring nagulat si Mateo habang sinasabing, ano ang nakalimutan ko? Ngumisi si Heavenly Scene nang nakakapangilabot at sinabing, nakalimutan mo, ang kagalang-galang na sarili na ito ay dalawang maliliit na kaharian na mas mataas kaysa sa iyo. Ang kagalang-galang na sarili na ito ay nakatayo na sa tuktok ng Origin Deity Realm. Ngumiti si Mateo at sinabing, ganoon ba? Ang galing mo talaga, no? Sabi ko kanina lang, makikipaglaban ako ng patas sayo. Gusto kitang talunin ng walang kahirap-hirap. Ngumisi si Heavenly Scene at sinabing, talunin mo ako. Sa mga katulad mo. Kahit hindi mo hiramin ang lakas ng Heavenly daw, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali lang ng pagpalipad ng alikabok. Hahayaan kitang makita ang tunay na lakas ng pinagpipitagang sarili na ito. Habang nag-uusap, ang aura ng dakilang Origin Deity ng Heavenly Scene ay tuluyang lumabas. Isang kumikinang na scimitar ang lumitaw sa kanyang kamay, nakakagulat na isa itong artifact ng Celestial Deity. Ngumisi si Heavenly Scene nang nakakapangilabot at sinabing, Heavenly Moon Wild Blade. Bata, mamatay ka. Isang talim na sumulong ng may di matitinag na kalooban, ang kahangahangang momentum ay walang kapantay na nakakagulat mula simula hanggang katapusan. Kahit na nakita ni Lian Fang, Sky Distant, at ng iba pa ang talim na ito, nanginig din sila habang nakasuot ng kanilang mga bota. Hindi nila maiwasang tumingin kay Mateo nang may pag-aalala, hindi alam kung si Mateo ba talaga ang katapat ni Heavenly Scene. Ang bilis ni Heavenly Scene ay napakabilis, nakarating sa harap ni Mateo sa isang kisap mata. Gaya ng dati, hindi pa rin gumagalaw si Mateo at nakatayo pa rin habang nakalagay ang mga kamay sa likod. Tuwang-tuwa si Heavenly Scene sa kanyang puso. Sa sobrang lapit, hindi talaga maiiwasan ni Mateo ang kanyang espada. Pero sa oras na ito, may malabong natano si Heavenly Scene. Hindi na niya talaga maalala si Mateo. Labis siyang nabahala sa kanyang puso, kaya dali-daling hinaila ang talim upang iligtas ang sarili. Sampal. Isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan, at kumalat sa tenga ng lahat. Parang bola ng kanya ng katawan ni Heavenly Scene na sumulpat patungo sa lupa, at muling binasag ang isang malaking hukay. Tiningnan ni Serena ang eksenang ito at may paghamak na sinabi, tanga, kahit ang mga half-step Divine Lord ay hindi kapantay ni Master Crosswell. Sa mga kagaya ng iyong katamtamang kakayahan, gusto mo pa rin siyang tadyakan hanggang sa huli. Swoosh! Tumalon si Heavenly Scene mula sa higanteng hukay, habang ang itim na gas ay pabago-bago sa kanyang katawan. Galit na siya ng husto at sumigaw ng may galit, Punk, papatayin kita, babalatan ang balat mo, at bubunutin ang mga litid mo. Isa na namang talim na gumulat sa langit at lupa at nagpaiyak sa mga Diyos at multo. Gayunpaman. Sampal. Isa na namang malakas na sampal. Maraming tao ang hindi namamalayang humawak sa kanilang mga mukha, na para bang ang sampal na iyon ay ipinataw sa kanilang mga mukha. Masakit talaga. Mateo. Papatayin kita. Umungol si Heavenly Scene at muling sumugod. Sampal. Isang sampal ang sumunod sa isa pa. Pabago-bago ang galaw ni Mateo. Pero sa bawat sampal, malinaw at naririnig ang tunog. 1579. Galit na sumisigaw si Heavenly Scene sa kanyang puso, ngunit hindi niya makita ng malinaw ang galaw ni Mateo. Hindi man lang siya makahingi ng awa. Lubos na gumuho ang kasalaan ng langit. Ngayon lang, dahil pinutol ni Mateo ang Heavenly daw, naisip niya na dumating na ang pagkakataon niya. Pinagtatawanan pa niya si Mateo sa puso niya. Nang sandaling iyon, labis niyang anabangan ang hinaharap. Pero sa isang kisap mata, ginamit ni Mateo ang kanyang napakalakas at di makataong lakas at winasak ang kanyang mga pag-asa. Mula sa labis na pagmamalaki sa kanyang tagumpay hanggang sa kawalan ng pag-asa, hanggang sa muling dumating ang pag-asa, hanggang sa muling namatay ang pag-asa. Sa maikling panahong ito, ang kanyang puso ay nakaranas ng marahas na pagtaas at pagbaba na mahirap isipin ng mga ordinaryong tao. Sa oras na ito, malapit nang mabasag ang puso niyang daw. Biglang nawala ang mga tunog ng pagsampal.
Tumigil na talaga si Mateo sa pagsampal sa kanya. Natahimik ang lahat. Namangha sila sa lakas ni Mateo. Parang aso na tinalo ng middle stage origin deity na si Mateo ang grand completion na origin deity heavenly scene. Totoo naman, pamilyar pa rin ang lasang iyon. Hindi na kailangan ng paliwanag ang kapangyarihan ni Mateo. Ngayon lang nila nalaman na kalabisan na pala ang mga inaalala nila noon. Ang tanging kailangan lang nilang gawin ay ang maniwala kay Mateo. Nawala na ang anyong tao sa mukha ni Heavenly Scene. Natanggal lahat ng ngipin niya sa bibig, namamaga ng husto ang mukha niya, puno ng gininto ang mantsa ng dugo ang bibig niya, at napakapangit tingnan. Ginamit ni Mateo ang kapangyarihan ng mga batas. Natural lang, hindi nito hahayaang maging ganoon kadaling gumaling ang kanyang mga pinsala. Tiningnan niya ang malaulong baboy na Heavenly Scene at malamig na sinabi, ngayon lang, naramdaman mo bang may pag-asa ka na ulit? Akala mo ba na sa pagtrato ko sa iyo at pagkatapos ay pinuputol ang Heavenly daw, kaya mo nang mangibabaw sa Immortal Grove region, di ba? Pasensya na, binaigo kita. Sinadya ko yon. Binibigyan kita ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tapos personal kong dinudurog ang pag-asang ito. Ang saya na ito ay talagang hindi maisip. Nanliit ang mga mata ni Heavenly Scene. Alam niyang pinaglalaroan lang ni Mateo ang kanyang nararamdaman mula pa noong una hanggang ngayon. Ang kagustuhan niyang patayin si Heavenly Scene ay kailangan lang igalaw ang dulo ng daliri. Pero hindi niya ginawa. Mas nakakahiya pa ang ganitong klaseng landi kaysa sa pag-iwan sa kanya matapos paglaruan ng mga babae. Isa siyang hanggal na pinaglalaroan sa palad ni Mateo. Ibinente siya ni Mateo at nagbibilang pa rin ng pera para kay Mateo, umaapaw sa pasasalamat. Ikaw. Isa ka talagang demonyo. Bulyo ni Heavenly Scene. Nasa desperadong kalagayan talaga siya at takot na takot. Ipinamalaki niya na napakasama na niya, pero sa harap ng kakayahan ni Mateo, para na lang siyang isang apprentice sa harap ng isang mahusay na mangkukulam. Maliban na lang, wala siyang kwalifikasyon para tumugtog ng ganito. Si Mateo ay may kalakasan na hindi niya maisip. Kahit paano niya gustong maglaro, kaya niya pa ring maglaro. Malamig na sabi ni Mateo, Diablo. Hey, kung sa tingin mo ay isa akong demonyo, tama iyan. Pero kung sasabihin ko sa iyo ngayon na kahit na nahiwalay ko na ang Heavenly daw, kaya ko pa rin itong pakilyusin, ano ang iisipin mo? Nanliit ang mga mata ni Heavenly Scene at napasigaw siya sa gulat, ay imposible. Hindi lang ang kasalanan sa langit, ang mga mukha ng lahat ng nasa ibaba ay nagpapakita ng gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon. Dahil naputol na niya ang mga tanikala gamit ang Heavenly daw, paano niya muling makokontrol ang kapangyarihan ng Heavenly daw? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Mateo. Marahang pagtapik ng isang daliri, at ang hangin at mga ulap ay nagiba ng kulay. Power! Sa isang kisap mata, isang nakakatakot na alon ng hangin ang tumama kay Heavenly Scene, na nagbigay ng malaking buta sa kanyang dibdib. Ang tingin sa mga mata ni Heavenly Scene ay nagpapakita na siya ay labis na takot, ang kanyang mga titig ay puno ng hindi makapaniwala. Paano ito naging posible? Paano naging posible ito? Kaya niya talagang gamitin ang kapangyarihan ng Heavenly daw. Maaari kayang ilusyon lamang ang paghiwalay niya sa Heavenly daw kanina. Ngumiti si Mateo at sinabing, nagulat ka ba? Bakit ko pa rin nagagawang gamitin ang Heavenly daw kung naputol ko na ito? Sandali na tumigil si Mateo at sinabing, pasensya na, sikreto lang ito, hindi ko sasabihin sa iyo. Power! Umakyat ang galit sa puso ni Heavenly Scene at uling sa mukha ng isang malaking subo ng dugo. Ang kasalukuyang Heavenly Scene ay isa ng palaso sa dulo ng paglipad nito, at tanging huling hininga lamang ang iniwan. Sinadya ni Mateo na hindi siya patayin para lang makaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Tumingin si Mateo sa kanya at sinabing may awa, huwag mong itanong kung bakit ako napakasama. Gusto mong sisihin ang isang tao, ang tanging magagawa mo lang ay sisihin ka sa paggawa ng hindi mo dapat ginawa. Power! Itinuro ni Mateo ang isa pang daliri, direktang sinira ang banal na dagat ng Heavenly Scene. Aking banal na dagat. Malungkot na sigaw ni Heavenly Scene. Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, dahil 300,000 taon ka nang napigilan at hindi pa rin patay, ipinapakita nito na napakatibay ng iyong sigla. Kung gayon, dapat ay patuloy kang napigilan.
Ibinalik ni Mateo ang kanyang palad, direktang ibinagsak ang Heavenly Sin sa lupa. Ang marahas na kapangyarihan ng Heavenly daw ay bumuhos ng walang pakundangan sa natatakpang lupain, at mahigpit na tinatakan ang Heavenly Sin sa ilalim. Ang selyo ni Mateo ay mahigit 100 beses na mas malakas kaysa sa mga taong iyon 300,000 taon na ang nakalilipas. Kahit na makabawi ang kanyang cultivation, imposible ring makawala mula sa selyadong lupang ito. Siya ay mabubuklad hanggang kamatayan. Bumalik sa katahimikan ang lahat. Napatingin ang lahat sa di matatawarang figure sa langit, medyo hindi sigurado kung ano ang dapat nilang sabihin. Isang kalamidad na sapat na para sirain ang mundo ay nalutas ni Mateo nang walang kahirap-hirap. Isa pa, masyadong magaling ang lalaking ito sa pang-aasar, kaya naman mabilis na kumakabog ang kanilang maliliit na puso. Pinaikot-ikot ni Mateo ang Heavenly Sin, paanong hindi sila nito natitigilan ng kalahating araw. Pero alam ni Lian Fang at ng iba pa kung bakit ginawa iyon ni Mateo. Ang pang-aasar ni Heavenly Sin ay talagang nagpagalit kay Mateo, kaya naman pinaglalaroan niya ang kanyang kalaban ng ganito, dinudurog ang huling bakas ng kumpiyansa ng kanyang kalaban. Kung isa pa itong kalaban, kahit mapatay pa ni Mateo ang kalaban, hindi niya rin ito pahihirapan ng ganito. Ngunit ang pagkamatay ni Marie Chris ang siyang pinakamalaking pagsisisi ni Mateo sa buhay na ito. Ngayon, ang kasalang langit na ito ay talagang bulag, gustong agawin ang isa pang kasintahan ni Mateo, ano ito kung hindi ang paghahanap ng kamatayan. Kumislap ang anyo ni Mateo, dumating sa tabi ni Megan. Iniabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang mukha ni Megan. Sandaling sumiklab ang samot-saring damdamin. Megan, pamayat ka na naman, sabi ni Mateo nang may pabago-bagong emosyon. Naunawaan ni Mateo na halos hindi siya nakatakas sa kamatayan sa Heavenspan World. Si Megan ay namuhay din sa patuloy na takot at pag-aalala sa loob ng 100 taon sa Immortal Grove World. Hindi naging madali ang 100 taon na ito. Dalawang hanay ng malinaw na luha ang pamatak, ngunit pinilit ni Megan ang sarili na ngumiti. Ngayon lang, akala niya hindi na niya makikita si Mateo. Hindi niya inaasahan na sa huling sandali, mahimalang nakabalik si Mateo sa Immortal Grove World. Umiling siya ng mariin at sinabing, kumain ng maayos at natulog ng maayos si Megan, hindi naman ako pamayat. Sa halip, ikaw ang dumanas ng matinding paghihirap sa Heavenspan World nitong ilang taon, hindi ba? Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, napakaunawain mo pa rin. Pero habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na may utang na loob ako sa iyo. Umiling muli si Megan at humihikbing sinabi, kung ikukumpara kay elder sister Marie Chris, ano ang maituturing na halaga ng aking kaunting paghihirap? Kuya Mateo, napunta ka na sa Heavenspan World, nahanap mo na ba ang paraan para iligtas si elder sister Marie Chris? Umiling si Mateo at bumantong hininga, napakahirap. Muling tumulo ang mga luha ni Megan nang hindi sinasadya. Mahinahong niyakap ni Mateo si Megan, na iparating niya ang lahat ng walang salita. Hindi marinig ni Winoma ang pinag-uusapan nilang dalawa. Nang makita ang eksenang ito mula sa malayo, hindi sinasadyang nang inag ang kanyang magandang katawan, at hindi namamalayang umaagos ang mga luha. Hindi niya lubos na inaasahan na sa maliit na mundong ito, mayroon palang ganito kalaking mukha na maaaring gumuho sa mundo. Kaya pala tinanggihan siya ni Kuya Croswell. 1580. Sa loob ng nakatagong silid, sumasayaw ang mga makikinang na kulay, na walang kapantay na nakasisilaw. Unti-unting lumiwanag ang mga mata ni Lian Fang, tila nagdulot ng kaunting pag-unawa. Natuklasan niya na may bakas pala ng ugnayan sa pagitan niya at ni Heavenly daw. Ang bakas ng ugnayan na ito ay nagparamdam sa kanya na siya ay napakalakas. Unti-unti, ang mga masasayang kulay ay naglaho ng walang bakas, at bumalik sa katahimikan. Tiningnan ni Lian Fang ang Mateo sa harap, wala nang mas hihigit pa sa pagkabigla sa kanyang puso. Kahit na sinuri niya ang kanyang sarili at naramdaman na walang kapantay ang kanyang talento, sabihin na nating ang maging taga-kontrol ng Heavenly daw, hindi pa rin niya ito kayang abutin. Pero tinulungan talaga siya ni Mateo na magkaroon ng bakas ng ugnayan sa pagitan niya at ni Heavenly daw, kaya naging isa siyang controller. Anong klaseng antas na ba ang narating ng batang ito? Paano mo nagawa yun? Huminga ng malalim si Lian Fang at nagtanong. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang world suppressing steel ay mas malakas pa kaysa sa inaakala mo.
Lahat ng ito ay salamat sa world suppressing steel kaya ako nakamit ang tagumpay ngayon. Hindi niya sinabi kay Lian Fang ang tungkol sa Lesser Heavenspan Mountain. Hindi naman sa wala siyang tiwala kay Lian Fang, kundi ang ganitong uri ng sekretong nakakagulat sa langit, alam niyang wala itong maitutulong sa kanya. Kapag nalantad na ang Lesser Heavenspan Mountain, malamang kahit ang mga Dao ancestors ay maaalog. Ang pagkaalam sa ganitong bagay ay walang anumang benepisyo kay Lian Fang. Ang pagbabalik at pakikipagtagpo sa Heavenly Synheretic God sa pagkakataong ito ay nagpaisip kay Mateo ng maraming hindi tiyak na elemento. Kaya naman, hiniram niya ang kapangyarihan ng World Suppressing Steel at hinayaan si Lian Fang na maging isang bagong controller. Kahit sa ang anggulo mula saan, si Lian Fang ang pinakaangkop na kandidato para maging isang controller. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, hindi napigilan ni Lian Fang ang mapait na ngumiti at sinabing, mukhang nasayang lang talaga ang World Suppressing Steel sa mga kamay ko. Mula nang gumaling si Heavenly Dao, pumutok ang makapal na akumulasyon ni Lian Fang, mabilis na sumikat ang kanyang kaharian na parang nakaupo sa isang rocket at nakarating na sa initial stage origin deity, at naabutan pa ang veteranong grand completion na Heaven Glimpse Sky Distant. Pero hindi niya kailanman pinangarap na sa loob ng maikling 100 taon, hindi lang siya nalampasan ni Mateo sa usapin ng kaharian, ang tunay niyang lakas sa pakikipaglaban ay kayang kalabanan pa ang half-step Divine Lord. Ang bilis ng pagbuilding ito ay sadyang nagpaparamdam sa mga tao na gusto ng patumbahin ang kanilang mga ulo at mamatay. Kailangang malaman ng isa, siya, si Lian Fang, ay nakapag-ipon ng 50,000 taon bago pa man siya nagkaroon ng ganitong kahangahangang bilis ng paglilinang. Pero si Mateo, kung ikukumpara ang panahon ng kanyang nakaraang buhay, isa lamang itong mabilis na 100 taon. Kung ikukumpara, ang pagkakaibang ito ay talagang napakalaki. Ngumiti si Mateo at sinabing, Senior, ang mga bagay-bagay sa Immortal Grove region ay maiiwan sa iyo sa hinaharap. Sa pagbabalik ko sa pagkakataong ito, isasama ko sina Megan, White Light, Fiery, lahat sila. Tutal, maliit na mundo lang naman ang lugar na ito. Isa pa, ang Heavenly Dao ay hindi kumpleto at masyadong limitado. Tumango si Lian Fang at sinabing, tama ang sinabi mo. Dahil sa kanilang talento, talagang sayang ang mapunta sa Immortal Grove World. Matanda na ang matandang ito at hindi na niya kayang tiisin ang mas maraming paghihirap. Kung hindi, tiyak na gugustuhin kong sundan kayo ng magkasama papunta sa Heavenspan World. Ngumiti si Mateo at sinabing, Senior, huwag kang mag-alala. Kapag nakahanap na ako ng matibay na posisyon sa Heavenspan World, natural lang na isasama ko kayo ni Senior Sky Distant sa lahat ng dako. Ngumiti si Lian Fang at sinabing, kung gayon ay hihintayin ko ang pagdating ng araw na ito. Babalik ako sa pagkakataong ito, gaano katagal mo balak manatili? Sabi ni Mateo, hindi ako makapagsalita ng matagal. Ang Heavenspan World sa panig na iyon ay mayroon ding mga grupo ng lobo na nakapalibot. Pagkatapos kong harapin ang sumpa ng lupain ng pagkatapon, plano kong umalis. Kahit na elder na ng Peel Tower si Mateo ngayon, ang kanyang paglitaw ay pumukaw na ng takot sa head elder. Isa pa, dahil sa dear cry na iyon, nasaktan na siya ng husto ni Mateo, tiyak na mag-iisip siya ng mga paraan para harapin ito. Pangalawang elder, mahina ang kanyang paksayon sa simula pa lang, kaya hindi magiging maayos ang mga araw ni Mateo sa hinaharap. Bukod pa rito, si Mateo, isang powerhouse ng Origin Deity Realm, ay nahalo sa gitna ng maraming powerhouse ng Divine Lord Realm, kaya naman napakalaki ng pressure. Pero gulat na sabi ni Lian Fang, maaari mo nang alisin ang sumpa. Hindi ba't sinabi na kailangan mong maghintay hanggang sa makarating ka sa kaharian ng ninuno ng lahi ng dragon bago mo maalis ang sumpa? Ngumiti si Mateo at sinabing, dati, ganoon. Pero ngayon, hindi na kailangan. Matapos pinuhi ni Mateo ang Lesser Heavenspan Mountain, ang kanyang pag-unawa sa Heavenspan Mountain ay higit na nalampasan noong siya pa lamang ang naging taga-kontrol noon. Ang lupain ng pagkatapon ng Four Symbols Family Clans ay islamang uri ng parusa ng langit. Sa kasalukuyang tangkad ni Mateo, madaling nagawa ang ganitong uri ng kapangyarihan ng sumpa. Sa labas ng malamig na lawa, ang matandang ninuno ay kasalukuyang nagsasaka ng palihim. Kasabay ng paggaling ni Heavenly Dao, nakapag-cultivate na siya sa Heaven Glimpse Deity Realm sa ngayon. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, puno ng gulat ang kanyang mga mata.
Ito. Paano ito posible? Ang sumpa ay naalis na. Maaari kayang ang ninuno ang bumalik. Mabilis siyang bumangon at tumakbo patungo sa malamig na pool, biglang huminto ang kanyang katawan. Isang maamo at kaaya-ayang babaeng nasa katanghaliang gulang ang dahan-daang lumabas mula sa malamig na lawa. Masayang ngumiti ang matandang ninuno at sinabing, "Janelle, ang daming taon na ang nakalipas, at sa wakas ay gumaling ka na." Tiyak na matutuwa si Mateo na makita kang ganito. Ang ginang na nasa katanghaliang gulang na ito ay ang ina ni Mateo na si Janelle Dagan. Ang kasalukuyang Janelle ay tuluyan ng nakabawi sa kanyang kabataan, na parang bumalik ang oras. Puno ng pagtataka ang mukha ni Janelle habang sinasabi niya, "Ninuno, anong nangyayari?" Bukod sa ninuno, mayroon pa kayang isang taong kayang mag-alis ng kapangyarihan ng sumpa. Umiling ang ninuno at sinabing, "Hindi ko rin alam. Naisip ko ngayon lang kaya bumalik ang ninuno." Naawa siya sa ating mga henerasyon na nabihag at nagdurusa at espesyal na dumating upang iligtas tayo mula sa dagat ng pagdurusa. Sabi ni Janelle, "Hindi naman siguro, di ba? Hindi ba't sinabi na ang ninuno ay nawawala na ng ilang milyong taon at wala talagang balita?" Ngumiti ang matandang ninuno at sinabing, "Huwag ka muna masyadong mag-isip. Alinman sa dalawa, mabuti na rin iyon." Tiyak na tuwang-tuwa ang lahat. "Tara, lumabas tayo at tingnan natin." Kasabay nito, ang lupain ng pagkatapon ay nasa kagalakan. Naramdaman nila ang pagkawala ng kapangyarihan ng sumpa sa kanilang mga katawan, bawat isa ay tuwang-tuwa hanggang sa halos mabaliw sila. Umalangaw-ngaw ang hiyawan at pagsasaya sa hangin ng lupain ng pagkatapon. Lumabas mula sa kuweba ang matandang ninuno at ang dalawang tao na si Janelle. Nakita nila ang isang binata na dahan-daang naglalakad palapit. "Mateo, hindi ka ba pumunta sa Heavenspan World? Paano ka napunta rito?" Halos sabay na bulalas ng dalawang tao. Dama po ang tingin ni Mateo kay Janelle at hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding init. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay natulungan na niya ang kanyang ina na makatakas sa dagat ng pagdurusa. Biglang may naalala ang matandang ninuno, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng hindi makapaniwala habang sumisigaw sa gulat, "Maaari bang? Maaari bang dahil sa sumpa ng lupain ng pagkatapon ay inalis mo?" Ngumiti si Mateo at sinabing, "Ninuno, ina, napakalawak ng mundo." Sa hinaharap, ang mga angkan ng apat na simbolo ng pamilya ng lupain ng pagkatapon ay maaaring pumunta kahit saan nila gusto, walang makakapigill sa kanila. Nanginig ang buong katawan ng matandang ninuno at sinabi niya, "Ikaw talaga yan. Ikaw. Paano mo nagawa yan? Ikaw lang ba? Man. Ikaw. Nasa middle stage origin deity realm ka na." Huminga ng malalim ang ninuno, habang niloloko ni Mateo hanggang sa lumambot ito sa loob at malutong sa labas. Medyo nakakatakot ang bilis ng cultivation na ito, di ba? Bagkus, si Janelle ang may bakas ng pagmamalaki at ginhawa sa buong mukha. Hindi niya akalain na ganito pala kahanga-hanga ang anak niya. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Nakatanggap ako ng ilang hindi inaasahang engkwentro sa Heavenspan World. Ngayon, ang pagbasag sa sumpang ito ay hindi maituturing na isang malaking bagay." Natigilan ang matandang ninuno. Mahinahon lang ang pagkakasabi ng batang ito. Kailangang malaman ng isa, sa panahon kung saan umunlad ang Heavenly Daw, ang lupain ng pagkatapon ay minsan ding nagbunga ng maraming pangunahing kapangyarihan. Ngunit nagtrabaho sila ng husto sa loob ng hindi mabilang na henerasyon at hindi rin nagawang makaalis sa lugar na ito. Pero lumabas si Mateo sa loob lamang ng 100 taon at inalis ang kapangyarihan ng sumpa. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.